Ako dati ay ang chairman ng grupo Shengshi. Gamit ang wikang Aleman, nakipag-usap ako sa pamilihang Aleman. Ginawa kong mas malaki at mas matatag ang grupo. Pero ang asawa ko ay hindi pinalad at namatay. Mas bata pa masyado ang anak ko. Para maihanda ang anak ko, si Jiang Wei ay maging isang karapat-dapat na tagapagmana sa lalong madaling panahon. Pinili kong magretiro at bumalik sa bahay. Pagkatapos, nagpakasal ang anak ko. Tinulungan ko siyang alagaan ang maliit niyang pamilya. Palihim ko siyang tinulungan na bumili ng bahay at sasakyan. Pinalaki ko ang aking apo sa babae para makatulong siya sa grupo ng mas matatag. Ngayon ang anak ko, sa tulong ko sa likod ng mga eksena, malapit na siyang maging general manager. Pagkalipas ng ilang taon pa, ang apo ko makakabalik galing sa pag-aaral sa abroad at papasok sa grupo. Saka ko sasabihin sa kanila ang totoong pagkakakilanlan ko. May Shengshi silang magmamana at doon ako mapapalagay. Magandang araw, Chairman Chen. Chairman Chen, Arnold Santos, namili lang talaga ako ng gulay. Ang laki ng paandar mo ha. Ano ba to? Pauwiin mo na sila lahat. Ikaw na lang ang maghatid sa akin sa palengke. Sapat na yon. opo? Sige, pauwiin niyo na sila. Chairman Chen, talaga bang hindi mo pag-iisipan na bumalik sa grupo? Sabi ni Chairman Lin, ang Aleman mo raw ay expert talaga. Lahat ng dating partnership sa Aleman, ikaw mismo ang nag-aasikaso. Araw-araw, lahat umaasa na bumalik ka na. Magaling naman nagmamanage si Lin sa grupo. Komportable ako na siya ang nag-aasikaso. Alam ko may sasabihin ka. Pero sabi ni Chairman Lin, basta makita ka niya, tatanungin ka niya ulit. Oo nga pala. Ang appointment ni Mr. Jiang Wei bilang General Manager, aprobado na ng unanimous ng board. At sa listahan ng Shengshi na sponsorship para mag-aral sa Germany, si Miss Jiang Wei ay kasama. Pwede ka nang mag-relax. Ay, oo nga. Ang ganda nitong balita. Arnold Santos, bilisan mo at dalhin mo ako sa pinakamagandang fresh market. Ngayong gabi, gagawa ako ng masarap na ulam para sa kanila. Okay, sige. Honey, malapit ka nang maging general manager ng grupo Shengshi. Si Yue, next semester mag-aaral na sa Germany. Ay naku, sobrang saya ko talaga. Tara, tayo'y mag-toast. Cheers. Halika, kain na. Yue, halika, kumain ka pa ng maraming karne para talagang makapag-protein. Pinaglutuan ka ng lola mo ng special na sweet and sour spare ribs. Naglagay pa siya ng extra na asukal. Tikman mo kung masarap. Yue, tingnan mo, talagang mahal ka ng lola mo. Magpasalamat ka agad kay lola. Lola, wag na po. Sa Germany kasi, salad lang ang kinakain. Ganyan? Masyado mataas ang calories. Uminom ka na lang ng chicken soup. Lola mo ang nagpakulo nito buong hapon. Halika na. Ay naku Lola, sinabi ko na po, ayaw ko na. Ma, kung ayaw ng bata, huwag mo nang ipilit. Nag-adjust si Yue para maging sanay sa pagkain sa Germany. Ma, huwag ka sanang ma-offend, ha? Schatz, baby. At doch bitte kurz durch, pagtiisan mo lang ng kaunti. Oma ist einfach so. Ganyan lang talaga si Lola, si hat nicht viel von, hindi pa siya masyadong nakalabas. Well gesehen, da bringt es nix. Wala namang saysay. Walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Hindi ko na ito matagalan. Mama, bakit ba ang matandang ito ay tanga? Ito ang pamilya ko. Buong puso ko silang inalagaan ng maraming taon. Pati si Jiang Yue, ako mismo ang nagpalaki. Binigyan ko sila ng maginhawang buhay, oportunidad para umangat, at tsansa mag-aral sa abroad. Pero ganito nila ako hinusgahan at nagmamayabang pa gamit ang Aleman. Minura ako tanga. Sige na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Nanonood ang tatay mo. Ganoon naman talaga iyon. Kahit sabihan mo siyang wag hahawak ng kahit ano, gagawin pa rin niya para siyang hindi nakakaintindi ng salita natin. Ma, Tingnan mo silang mag-ina, sobrang close nila, nag-uusap pa nga ng Aleman ng patago.
Pasensya na. Sino ang tinawag mong tanga kanina? Tatanungin kita? Sino ang sinabi mong tanga? Ang lola mo na mula pagkabata ay nagpalaki sa iyo, tinawag mong tanga? Ma, ano bang sinasabi mo? Kami ni Weiwei, wala namang sinabi ah. Si Weiwei kasi, nagbabasa lang ng German, nagmememorya ng mga salita. Nagmememorya ng mga salita? Dummkopf, tanga raw. Nagmememorya ng salita tapos minumura mo ang lola mo? Tanga raw. Ma, ano ba naman to? Si Yue naman, biro lang yon, hindi sinasadya. Bakit ka ba nagtatanim ng sama ng loob sa bata? Ako ang nagtatanim? Jiang Wei, si Jiang Yue ay may 18 na, hindi na bata ng 8. Ma, nag-e-ensayo lang ng pagsasalita si Weiwei, kasama si Xiaomin, bakit ka ba sobrang sensitibo? Tingnan mo nga, si Weiwei, ang sipag-sipag. Balang araw, kapag nag-aral na yan sa Germany, Eddie, ikaw rin, mapaprod ka, di ba? Pwede bang intindihin mo na lang siya? Hindi mo ba kayang intindihin at palampasin? Kahit mahal na mahal ko man siya, hindi ibig sabihin nun, may karapatan siyang mura-murahin ako. Tama na, ma. Pwede bang isang beses lang, ang buong pamilya, magkakasama, tahimik na kumain? Kailangan mo bang ganyan? Mag-eskandalo rito? Jiang Wei, sa tingin mo ba? Ganyan lang ako, matandang babae na laging nagiinarte? Hindi ba't ganun nga? Akala mo dahil marunong kang mag-German, ang galing-galing mo na. Hindi ko nga alam kung saan mo lang napulot yung mga banyagang salita, pinagmamalaki mo pa. Dahil sa mga pinaggagawa mo, nakakahiya ako sa harap ni Weiwei pati ni Xiaomin, alam mo ba yon? Danggal, Jiang Wei, mas mahalaga pa ba ang dangal mo? Kaysa sa dignidad ng nanay mo? Dangal? Matandang babae lang na marunong lang maglaba, magluto, maglinis ng bahay may ipapaliwanag pa raw na dangal. Chenlan, wala ka bang hiya? Chenlan, kung anong binibigay sa'yo, wag mong baliwalain. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil kay Jiang Wei sa mga nakaraang taon, akala mo ba papayag akong tumira ka dito ng matagal? Ha? Sa paningin nila, hindi ako naging nanay, hindi ako naging lola. Parang kasambahay lang na pwede nilang pagalitan at utus-utusan kung kailan nila gusto. Puro walang. Utang na loob? Wala na talagang halaga ang magbigay pa. Panahon na siguro para tuluyang umalis na. Ganyan na lang lagi, daanin sa iyak, tapos sorry, hindi ba kayo napapagod? Sige na, ma. Ayos na basta't alam mo nang nagkamali ka. Huwag nang palakihin pa. Pamilya tayo, huwag lang pabayaan na masira ang samahan dahil sa ilang masasakit na salita. Tara na, upo na't kumain. Ma, saan ka pupunta? Hayaan mo na siya, kung saan niya gusto pumunta, doon siya. Gala ng gala, matandang babae na walang pera at kakayahan. Kapag nawala dito sa bahay, pati pagkain, walang mahagilap. Hindi tatagal, wala pang 3 araw, pababalik na iyak-iyak, hingi ng tawad. Ma, marunong talaga mag-German si Lola. Sino ba nakakaalam? Baka nakuha lang niya dahil sa panonood ng TV. Kahit paano, may natutunan lang, tama na yon. Huwag mo nang intindihin, hayaan mo siyang gumawa ng drama. Tingnan natin kung hanggang saan ang aarte niya. Itong bahay na to, hindi ko na babalikan. Lalo pa yatang umaarte si Lola ngayon. Jiang Wei? Baka may sakit na ang nanay mo? Paalis na nga si Yue papuntang ibang bansa kung kani-kanino nagpapakita ng sama ng loob. Ano bang pinaiiral na ugali ng matanda? Tama na nga, tigil-tigilan na ang swapangan ng salita. Pag totoong umalis ang nanay mo, saan pa tayo kukuha ng ganyang libreng, all-out na tagapag-alaga? Wala namang dahilan matakot. Nanay mo, natural na iyak-iyakin lang naman. Kada drama, konting lambing lang, balik agad. Oo nga, madalas naman ganun eh. Siguro nadali lang ng sinabing masasakit kanina, kaya nahiya lang. Ganito na lang, kumain muna tayo, mamaya tawagan ko si Ma, parang bibigyan ko siya ng dahilan bumalik buong dangal. Akala ko dati, lahat ng tao marunong ding masaktan. Yun pala, ngayon ko lang naintindihan,
Sa lahat ng taon, hindi lang walang nakuha na kahit konting pagmamalasakit. Nakahanap lang ako ng 3 walang utang na loob. Simula ngayon, hinding-hindi na ako magpapakatanga para sa inyo. Yung lahat ng ibinigay ko noon, babalik ko pati tubo, lahat babawiin ko. Mama, binlock niya ako. Talaga bang seryoso na siya? Sa pagkakataong to, Seryoso daw, ano ka ba? Nagdadrama lang talaga siya. Para makita natin. Nasa iyo ba yung ATM card niya? Pati ba yung pambili ng mga gulay kada buwan? Kailangan pa nating ibigay sa kanya ng cash. Isang matandang babae na walang pera at wala namang alam. Hindi magtatagal, babalik din yan. Abay. Nasa bahay si Mama, wala namang masyadong ginagastusan. Kayo ni Yue, mas maraming pangangailangan. Hawakan mo na tong card na to. Ma, teka lang. Ma, ang bait mo talaga. Salamat at iniintindi mo si Awei at si Yuyu. Talaga namang si Lola, ang pinakamabait sa akin. Kung hindi ako magpapakabait sa'yo, kanino pa, di ba? Aking mabait na apo. Honey, sa tingin ko, tama ka naman eh. Wala siyang pera, wala ring matutuluyan. Ilang taon na ring nakaasa lang siya sa atin. Gusto ko na ring makita ngayon hanggang kailan siya magmamatapang sa labas. Sweetheart, Sweetheart, tama ka. Hindi natin dapat palaging pagbigyan ang mama mo. Yang ugali niyang magtatampo, kapag hindi natin nabigyan ng leksyon, mas lalala pa yung ugali niya. Tuloy pa ba ang masaya nating buhay? Sa totoo lang, kung hindi siya magsusori ng maayos ngayong beses na ato, tayo na lang wag na natin siyang papasukin dito sa bahay. Ano sa tingin mo? honey, ikaw na ang bahala. Sumobra na talaga si mama ngayon, tama na siguro na matuto na rin siya. Xiao Zhang, dumiretso ka dito, sa Ritz-Carlton Hotel, pagkalipas ng kalahating oras. Opo, Ginoong Eugenio Mercado. Ma, huwag kang umasta ng ganyan bilang isang matanda. Wala kang pera, wala ka ring matutuluyan, bakit ka pa naglayas? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ang ginhawang meron ka ngayon. Kung gusto mong bumalik, magsorry ka muna sa amin. Kung hindi, huwag kang umasa na mapapatawad ka pa namin. Manang, saan tayo? Manong driver, sa Financial Street, Ritz-Carlton Hotel. Sigurado po kayo? Mahal ang presyo dun ah. Sigurado ako. Ngayon talaga, kahit sino, naglalakas loob ng pumasok sa Ritz-Carlton Hotel namin. Maligayang pagdating, ma'am. Pakihawakan niyo po ng maigi. Doon po ang kwarto niyo. Tama po. Diyan. Saan galing tong cute na to? Parang bumababa tuloy ang antas ng pitong bituin naming hotel. Nakakainis. Excuse me, magpapabook po sana ako ng isang executive suite. Naku, Mare? Alam niyo ba kung anong klaseng hotel to? Ito po ay pagmamay-ari ng Shengshi Group Ritz-Carlton ito. Nag-iisang pitong bituin na hotel sa buong lungsod. Isang executive suite, isang gabi, 18,800. Ang hitsura mong ganiyan, kaya mo ba magbayad? Alam ko ang presyo. Pabuok na ako. Manang, may pera ka ba? Huwag kang magpanggap na mayaman dito. Umalis ka na, umalis ka na. Kung hindi, tatawagin ko na ang guard. Black card ng Supreme Iris. Manang, bakit may? Ganito ka? Ganito ba talagang mag-entertain ng bisita ang Ritz-Carlton Hotel ninyo? Hindi ate, baka naman yung card mo. Ganito kataas na level na card,
Nakita ko lang sa hotel training manual. Sino ba nagsabing peke yang black card? Pasensya na, Chairwoman Chen. Nahuli po ako. Chairwoman Chen, Pakitignan niyo po ng maigi. Ito po si founder ng Shengshi Group, Chen Lan. Chairwoman Chen, itong Ritz-Carlton din po ay pagmamay-ari ng Shengshi. Siya po ang tunay na may-ari ng hotel na to. Naglakas loob kayo na sabihing peke ang black card niya? pasensya na po Assistant Zhang. Pasensya na po Chairwoman Chen. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin niyo po sana ako. Pabok na po. Maraming salamat, Chairwoman Chen. Aasikasuhin ko na po ngayon. Chairwoman Chen, ako na pong bahala sa kanya. Ihahatid ko po kayo sa kwarto. Chairwoman Chen, hindi ba dapat nagse-celebrate kayo ng birthday ng anak at apo nyo sa bahay? Bakit biglang napagpasyahan ninyong mag-hotel? Mama, sige na naman umuwi ka na at mag-sorry na lang sa amin. Kalilimutan na namin ito ngayon. Hindi ko na alam sa'yo, bakit habang tumatanda ka parang lalo ka pang nagiging pasaway. Pati si Yue, pinapatulan mo na rin. Tama na ang drama. May hangganan din naman. Binigyan na kita ng dahilan para magpakumbaba, wag mo namang abusuhin. Ginoong Eugenio Mercado, paanong nagawa nila sabihin sa inyo yan? Sa mga taon na ito, oo nga. Sa mga taon na ito itinago ko ang pagkakakilanlan ko. Dahil gusto kong maging mabuti sa kanila. Sinubukan kong suklian ang tunay na puso ng tunay na puso. Pero may mga tao talagang lalo mong pinapakita ang kabaitan, lalo nilang iniisip na karapatan nila ito. Sa huli, nagiging wala ng utang na loob, parang traidor na aso. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Ihanda mo ako ng isang bagong set ng damit mula panloob hanggang panlabas. At saka, agad mo akong ipag-order ng hapunan, padala mo sa kwarto ko, nagugutom na ako. Isa pa, ayusin mo lahat ng dokumento ng mga pribadong ari-arian ko sa pangalan ko. Iapakete mo ng maayos at dalhin mo sa akin sa kwarto ko. Bukas ng umaga. Bukas ng umaga. Opo. Tungkol po sa estilo at mga gusto, may espesyal po ba kayong hiling? Huwag masyadong magarbo, pero dapat pinakamaganda. Gusto kong ipamukha sa lahat ng bumababa sa akin na kapag hinubad na ni Chen Lan, ang mamantikang apron, malalaman talaga ng lahat kung sino siya. Magandang umaga, Ginoong Eugenio Mercado. Naiayos na po lahat ng mga pribadong ari-arian ninyo. Kasama dito ang mga trust fund sa bansa, 5 overseas na account, 7 unit ng ari-arian na kaugnay dito at ilang mga sasakyan. Kasama na rin po ang unit sa Shengshi Haoting na tinitirhan ngayon ng pamilya ni Jiang Wei. Akala nila na ang Shengshi Haoting ay nakuha ko sa pag-ubos ng lahat ng naipon ko. Pati ang posisyon ni Jiang Wei sa Shengshi Group, iniisip nila na nakamit niya yon gamit lang ang sariling pagsusumikap. At tulong ng pamilya ni Liu Min. Pero ang totoo, lahat ng iyon ay lihim kong tinulungan. Hindi ko lang sinabi sa kanya, kaya mali ang akala niya na galing lang iyon sa sarili niyang kakayahan. Talagang napakalaki ng sakripisyo niyo po. Oo, napakalaki ng sakripisyo. Masado pa rin akong inosente. Iniisip ko na sapat na itong paraan para protektahan ang kanyang dignidad bilang isang lalaki. Pero anong nangyari? Hindi lalaki na may dignidad ang napalaki ko, kundi isang palamuning higanteng sanggol. Na walang pakiramdam at nakasanayan lang umasa. Ano pong gusto ninyong gawin ko? Una, bawiin lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin. Ang ibig kong sabihin ng bawiin ay, Mula noon hanggang ngayon, ako lang ang nakapangalan sa Shengshi Haoting. Ang mga taong ito, pinatira ko lang sila ng libre sa loob ng maraming taon. Ngayon gusto ko nang bawiin ang karapatang iyon. Gamitin mo ang pangalan ko, magpadala ng isang liham mula sa abogado, at bigyan sila ng 1 linggo para lubos, at tuluyang lumipat at umalis na. Opo. Pangalawa, i-freeze agad lahat ng bank account, at supplementary credit card na in-authorize ko kay Jiang Wei. Simula ngayon, ayoko nang gumastos ng kahit piso pa para sa kanila. Sige po, aasikasuhin ko agad. Pangatlo, mag-imbestiga ka tungkol sa kalagayan ng scholarship ni Jiang Yue para sa pag-aaral sa Germany gamit ang pondo ng gobyerno. Gusto niyo po ba? Wala lang, gusto ko lang malaman ang totoong kalagayan. Naiintindihan ko po.
Ang tanda-tandang babaeng iyon, saan na nga ba siya pumunta? Mukhang gusto niyang patagalan, ha? Ma, pa, bakit hindi pa kayo nagluluto? Gutom na ako. Kain lang ng kain, alam mo lang kumain. Wala si mama, sino mag-aalaga sa iyo? Pwede ba, huwag kayong maingay. Kung gutom ka, magpa-deliver ka na lang. Bakit ka ba sumisigaw? Hindi ako makapaniwala, isang matandang babaeng gaya niya, saan pa ba siya pupunta kundi dito lang? Sigurado akong nagtatago siyang nagdadabog sa galit. Kapag nawala na ang init ng ulo niya, kusang babalik yun. Saan ka pupunta? Pupunta muna ako sa mga kamag-anak at kaibigan para kung oras na ng kainan, hindi tayo walang maghahanda. Tita, uminom ka muna ng tubig. Si. Tita, hindi ko na alam sasabihin ko. Ang nanay ko, habang tumatanda, lalo lang siyang nagiging pasaway. Tingnan mo. Ngayon, nag-alsabalutan pa siya. Ang nanay mo? Di ba siya ang nangasiwa sa inyong buong pamilya nitong mga taong to? Aba, parang inang Reyna na kung umasta. Pero ngayon, habang tumatanda, lalo lang siyang nagkakaloko-loko. Sa bahay, binabaliktad niya kami, nagwawala at nag-iinarte. Sa ganito, paano pa kami mamuhay ni Xiaomin? Isa lang namang simpleng matanda ang nanay mo, sa bandang huli, di rin naman siya may iwan kundi ako rin mag-aalaga hanggang sa huli. Masama ba yung paglalaba at pagluluto niya para sa atin? Tama ka diyan. Nakakainis talaga. Sige, tita, kung wala na akong kailangan dito, uuwi na muna ako. Kapag dumaan dito ang nanay ko, pakisuyo, kausapin mo siya ng maayos, kasi kung hindi matatapos ang gulo, tayo-tayo rin ang talo niyan. Sige, kapag napadaan dito ang nanay mo, aayusin ko rin kakausapin siya. O siya, salamat talaga tita, mauna na ako. See ya. Sir Fernando? Ito po ang draft ng letter galing sa abogado. Ang hinihiling ay sina Jiang Wei at iba pa. Sa loob ng isang linggo, kailangang makalipat mula sa Torre Sing Sing, Unit 1801. Ayos yan. Ipadala mo agad. Opo. Lahat ng bank account at credit card extension na inauthorize ninyo kay Ginoong Jiang Wei, ipapa-freeze at ipapa-cancel sa bangko. Simula ngayon, hindi na uubra kahit anong transaction. Ayos yan. Karapat-dapat lang yan sa kanya. Ito po ang lahat ng dokumento tungkol sa scholarship ni Miss Jiang Yue, papuntang Germany. Culture exchange daw kay Goethe. Nakakatawa naman. Si Jiang Yue, gamit ang pera ko pang-aral sa abroad, tapos minumura pa ako bilang pangunahing sponsor niya. Ang kapal. Wala siyang utang na loob. Makakabuti siguro kung kanselahin ko na ang scholarship niya. Dahil ang Sing Sing ang nag-iisang nagbigay ng pondo dito, may karapatan ba kaming questionin ang mga napili? Siyempre, sa totoo lang, ikaw rin ang tanging namuhunan dito sa proyekto. Hindi lang karapatan, pwede mong direktang tanggalin ang sinumang scholar. Ayos yan. Gamitin mo ang pangalan ng Sing Sing, mag-email ka sa school. Sabihing may mabigat kaming pagdududa sa pagkatao ni Miss Jiang Yu. At hinihiling naming, i-review ka agad ang kwalifikasyon niya sa pag-aaral sa ibang bansa. Tungkol naman sa ebidensya, isama mo lahat ng files na naka-attach. Naiintindihan ko, Sir Fernando. Hindi ako naghihiganti. Binabawi ko lang. Kung ano lang naman ang hindi naman talaga kanila. Chen Cheng, Chen Lan, bakit ikaw? sinabi sa akin ni Xiao Zhang na dumating ka na sa De Granada Hotel, kaya nagmadali akong pumunta rito. Simula nang magretiro ako, ang tingin ng pamilya Jiang Wei sa akin, isang karaniwang may bahay lang. Buti na lang bumalik agad ako, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka ba natakot? Hindi naman, bakit naman ako matatakot? Pasok ka, dali. Noong araw, tayong tatlo ako, ikaw, si Lolo Jiang tayong tatlo. Magkasama natin sinimulan ang Sing Sing. At pinangarap natin na balang araw magiging top na import-export company ito sa bansa. Oo nga, parang kailan lang. Pinakamatimbang pa rin ang mga alaala ng panahong iyon. Tungkol sa anak mo, ay may ideya naman ako sa sitwasyon, kahit hindi niya alam ang totoo, hindi niya dapat gawing sarili niyang karapatan ang lahat ng sakripisyo mo. Ano ba pinagkaiba nun?
Ano ba pinagkaiba nun? Sa isang trader, ginawa mo naman lahat para sa kanya. Bumalik ka sa pamilya dahil sa anak mo, pero ang tingin niya sa'yo, katulong na nagpapahiya sa kanya. Chenlan? Bumalik ka na. Hayaan mo na yang mga inaalala mo. Inaabangan ka rin ng grupo sa pagbabalik mo. Noon, kung hindi dahil sa iyo, hindi natin nabuksan ang Germany na market at hindi lalaki ang grupo Singsing. Ang trono ng chairman ay palagi namang sa iyo. Sa sandaling ito, hindi na lang ako ang tagapagluto at tagapag-alaga ng apo nila, kundi si Chen Lan, ang chairwoman ng grupo Singsing, kailangan at iginagalang. Huwag kang mag-alala, hindi ko nahahawakan pa ang mga problema nila. At saka pinapangako ko, babalik na ako sa grupo. Totoo ba? Ang saya ko naman. Jiang Wei, nahanap mo na ba yung tao? Tingnan mo naman dito sa bahay. Walang naglilinis ng sahig. Walang naglalaba ng damit. Wala ring nagluluto ng pagkain. Grabe talaga si mama ngayon. Sobra na siya. Mrs., halika, upo ka muna. Huwag ka munang magreklamo, isipin mo, hindi talaga kakayanin ni mama. Nawala tayo, pagkalipas ng ilang araw, babalik din siya dito, magpapakabait pa. Bigla kong naalala isang bagay. Sa simula pala, nakapangalan kay mama ang bahay na ito. Baka hihingin niya na ibalik natin sa kanya. Mrs., ano bang pinagsasasabi mo? Sa loob ng mga taon na to, palagi naman tayong sumusuporta kay mama, hindi niya kakayaning kunin ulit sa atin ang bahay na to. Sa ilang araw pa, pag hindi niya nakaya sa labas, siguradong uuwi rin siya dito ng kusa. O ayan, sabi ko na nga ba eh. Hello? Pwede ko pong makausap si Ginoong Jiang Wei? Meron po kayong isang package na kailangan ninyong mismong pirmahan bilang pagtanggap. Salamat ah. Sana maganda ang araw mo. Ano? Pinapaalis tayo agad dito. Sa loob ng 7 araw mula ngayon, kailangan ilabas ang mga gamit at lisanin ang bahay na ito. Kung hindi, si Ginang Chenlan ay maghahain ng kaso para ipadeklara na ilegal ang pananatili natin dito. Grabe, baliw na talaga. Yang Wei, nababaliw na ang mama mo. Bahay natin to, bakit tayo palalayasin? Pero dito kasi, nakapangalan. Sa kanya lang, ano naman kung pangalan niya ang nakarehistro? Kahit siya ang bumili ng bahay na to, ang tagal na nating nakatira dito, atin na rin to. Paalisin niya tayo, hindi pwede. Jiang Wei, bilisan mo at tawagan ang matandang babae na yon. Sabihin mong bawiin niya yung sulat ng abogado na yan. Kung hindi, makipagsabayan ako sa kanya. Hello? Ang tinawagan yung subscriber. Ay hindi makontak sa ngayon. Naka-off ang phone, pinatay niya ang cellphone niya. Naka-off. Jiang Wei, sinasabi ko sa'yo, kapag ginawang panakot sa akin ni mama yung bahay, wag na niyang asahang aalagaan pa natin siya. Bahala na siya kung saan niya gustong pumunta. Hindi na siya welcome dito sa bahay na to. Sobra na talaga si Lola. Tay, Nay, anyway, natanggap ko na yung scholarship para mag-aral sa Germany. Sa oras na maayos na ang lahat, lilipat na lang tayong buong pamilya sa Germany. Magandang buhay pa. Tama ang sinabi ni Yue Yu, at saka, ikaw din, malapit ka nang maging general manager ng Shengxi, swerte't milyonaryo na. Kapag nagtapos na si Yue Yu, maghanap na lang siya ng trabaho doon sa Germany, tapos tayong 3 doon natitira, buhay mayaman na. Yung cute na yun. Iwan na lang natin dito sa Pilipinas, bahala na siya sa buhay niya. Ang saya sa Germany. Tama, sa Germany tayo. Pero, si mama nga pala. Shh! Tatawag si teacher ko sa school. Gi Eneng, Yang Yue, may natanggap kaming reklamo tungkol sa di maayos mong asal. Nagdesisyon ang paaralan na bawiin ang sagot ng Goethe Cultural Exchange Scholar para sa pag-aaral mo sa abroad. Nakakuha kami ng ebidensya mula sa sponsor na may malalang issue sa iyong asal at integridad. Hayagan mong ininsulto ang tumutulong sa iyong pinansyal na suporta, walang puwang sa amin. Ang ganyang asal. Ininsulto mo sa publiko ang nakatatanda. Hindi.
Mali ito. Hindi to totoo. Ikaw na ang makakaalam kung totoo. Hindi lang kinansela ng school ang opportunity mo. Ililista rin ito sa record mo. Teacher. Hindi po pwede yan. Bukod pa dito, sinabi na ng sponsor sa amin sa pamamagitan ng abogado na kailanman ay ititigil na ang lahat ng suporta sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Joejo? Ano to? Anong nangyari talaga? Anong nangyari talaga? Siguradong si Lola? Si Lola talaga ang gumawa nito. Isinumbong niya ako sa school. Tinanggal na yung slot ko para sa Germany. Ano? Wala na ang slot ko para mag-aral sa Germany. Lahat kasalanan ni Lola. Ginamit ko lang naman ang German para murahin siya ng tanga. Pero kailangan ba niyang isumbong ako sa school? Wala na. Tapos na ang lahat. Jiang Wei, tignan mo ang ginawa ng nanay mo. Gusto ba talaga niyang sirain ang kinabukasan ng sarili niyang apo? Grabe. Parang hindi na tao yan. Hindi ko inakala na ganoon kalala ang gagawin ni mama ngayon. Hindi ba niya alam na dapat hindi inilalabas ang baho ng pamilya? Napakasimpleng prinsipyo naman yan. Tsaka malapit na akong maupo bilang general manager. Paano kung kumalat ito sa grupo? Anong iisipin ng board ng kumpanya? Anong iisipin ng chairman? Sobrang walang kaprinsipyo talaga. Anong oras na ba, iniisip mo pa rin ang pagka-general manager mo? Yung nanay mo, paulit-ulit na lang nagsusumbong, pati lawyer na ang kinukuha. Jiang Wei? Huwag mong kalimutan ha, paano ka nga ba naupo bilang general manager? Kung hindi dahil sa tatay ko sa grupo, na nagbato ng magandang salita para sa'yo, magkakaganyan ka ba ngayon? Oo, alam ko. Lahat to dahil sa tulong ni Papa. Eto nga eh. Yung nanay mo na pinapakain natin, tumitira sa bahay natin, wala nang silbi pero naglalakas loob pang ganyanin tayo. Ayaw lang talaga niyan na maging maganda ang buhay natin. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Ano ba talaga ang gagawin natin ngayon? Wala na ang slot ko para mag-aral sa ibang bansa. Paano na lang ako haharap sa mga kaklase ko? Bilisan niyo. Mag-isip kayo ng solusyon. Yue, huwag kang masyadong mag-alala. Pumunta tayo ngayon mismo sa school mo, hanapin natin ang principal nyo, ipaliwanag natin ang nangyari ng harapan. Matanda na kasi yung lola mo. Mahilig makipagtalo sa atin, madalas na lang lumalabas ng kung ano-anong kwento, hindi mo dapat sineseryoso ang mga yan. Kapag maayos nating na-explain, at tamang paraan ang ginawa natin, babalik din ang slot na yan. Punta na tayo ngayon. Kung sakali, maniwala talaga ang school doon sa matandang babaeng yon, hindi ko siya palalampasin. Sir Principal, sinong bigating tao ba? Ang kailangan pang kayo mismo, ang mag-welcome? Siyempre, ang sponsor ng program para sa overseas studies, ang Shengxi Group, yung parating ngayon, ay ang misteryosong founder nila. Sabi nga, mas mataas pa raw ang status niya sa Shengxi kumpara kay President Lin. Tahimik lang kasi palagi siya. Matagal nang hindi nagpapakita. Kaya para sa investment ng school natin next year, isang salita lang ng taong iyon, malaki agad ang epekto. Halika. Chairman Chen, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Maligayang pagdating sa school naming ito. Principal Wen, Dito po kayo. Matagal ko nang alam na ang Shengxi Group, ang misteryosong founder nila, ay ang tumulong noon para buksan ang German Trade Relations. Isang alamat talaga. Ngayon, nakita ko na mismo si Chairman Chen. Ibang klase talaga ang aura. sobra kayong pumupuri, Principal. Mga lumang kwento lang yon, di na kailangan pag-usapan. Principal Wen? Importante kay Chairman Chen ang scholarship sponsorship project at nagpasya na siya na itataas sa 100 milyon ang pondo para sa susunod na taon. Pero hiling lang niya na maghigpit ang inyong paaralan sa pag-check ng qualifications ng mga estudyante. Maraming salamat po sa suporta ni Chairman Chen. Doon sa review dati, may nakita kaming problema sa ugali ni Jiang Yue. Ginawa na po namin ng aksyon, kaya tinanggalan na siya ng slot para mag-aral sa abroad. Malalim po ang magiging pagsisiyasat namin. Aayusin namin ang proseso para siguradong ang bawat estudyanteng sinusuportahan may taglay na husay at kabutihan na hindi magsasayang ng tiwala. Principal Wen, sa sinabi nyo, panatag na ako. Sige po.
Bakit parang tulala ka? Parang nakita ko si mama ko kanina. Bakit parang tulala ka? Parang nakita ko si mama ko kanina. Namalikmata ka lang siguro. Yung kotse na yon, may bak yun, halagang milyon-milyon. Si mama na isang ordinaryong housewife, habang buhay na sigurong hindi man lang makakahawak ng door handle ng sasakyan na yan. Oo nga, malamang stress lang talaga ako, kaya namalikmata ako. Sige na, tumigil ka na. Bilisan mo na at hanapin ang principal para magpaliwanag. Hindi pwede na pabayaan natin yung matandang babae na yon na sirain ang plano ni Yuyue para mag-abroad. Ano po ang sadya ng mga magulang? Magandang araw po, Principal Wen. Kami po ay mga magulang ni Jiang Yue. Gusto lang po naming malaman kung bakit. Bigla na lang natanggal ang slot ng anak namin na mag-aral sa Germany gamit ang scholarship. Bakit ito biglang nakansela? Sa tingin niyo po, baka may hindi lang pagkakaintindihan. Itong pamilya na to, muntik nang sirain ang reputasyon ng school at daang milyong pondo para sa susunod na taon, tapos may mukha pa kayong magtanong sa akin? Hindi po pagkakaintindihan ito. Ito ang anak niyong pinalaki niyo. Walang respect. At hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lang siya isinumbong sa sponsor na Shengxi Group, pati mismo ang chairman ng Shengxi Group na istorbo pa. Siya nakaapekto sa pangalan ng school at nagdulot ng malaking problema. Principal Wen, wag po muna kayong magalit. Ang lahat po ng ito ay talagang simpleng hindi pagkakaintindihan lang. Yung nagreklamo po ay ang nanay ko. Matanda na po kasi siya at mahina na rin ang pag-iisip. Si Jiang Yue at ang kanyang mama, nagsasanay lamang po ng German sa bahay, tapos, si lola niya, akala niya minumura siya ng tanga gamit ang German. Tingnan niyo naman po. Wag po sana nating hayaang dahil lang walang alam, at di nakapag-aral ang matanda, maputol ang kinabukasan ng bata, tama po ba? Ginoong Eugenio Mercado, sa totoo lang, may kaunting koneksyon din ang pamilya namin sa Shengxi Group. Si Pedro Castillo, ama ko, ay isa sa mga matataas na opisyal ng Shengxi Group. Ang asawa ko, si Jiang Wei, malapit nang ma-promote bilang General Manager ng Shengxi Group. Ano sa tingin ninyo, pamilya rin namin ay bahagi na ng Shengxi Group, hindi ba? Pwede ba, pakisuyo, bigyan nyo naman kami ng konsiderasyon. Pakidamay na, pakisuyo, pakidamay. Anong ibig mong sabihin? Ginagamit mo ang posisyon ng mataas na opisyal at pagiging general manager para apakan ako? Ginoong Eugenio Mercado, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Tanga. Ang natapakan nyo ay ang tagapagtatag mismo ng Shengxi Group. Hindi ko kayo matutulungan. Siya na? Ang pag-cancel ng kwalifikasyon ni Jiang Yue ay desisyon ng sponsor. Wala akong karapatang baguhin ito. Li, pakihatid ang bisita. Kayong tatlo, dito po. Ma, anong gagawin natin? Walang konsensya ang principal. Sobra. Jiang Wei, hanapin mo agad ang nanay mo. Gusto ko siyang lumuhod sa principal at sabihin ng tuwiran na siya ang nagbintang kay Weiyu. Ibalik ang slot para sa pag-aaral sa abroad. Kung hindi, hindi ko patatahimikin ang buhay mo. Jiang Wei, sigurado ka bang ang nanay mo ay dito tumira sa hotel na to? Ito ay hotel ng Shengxi Group, Rizalton Hotel, 7-star pa. Malamang tama naman, di ba? Kaya pala di nagluluto sa bahay? Nagpunta pala sa lugar na ganito para mag-enjoy. Ako nga, di ko kayang gumastos dito para lang sa afternoon tea, pero siya. May lakas ng loob. Magstay sa ganito kamahal na hotel. Saan siya nakakukuha ng pera? Sigurado ka bang hindi mo siya binibigyan ng pera? Ng palihim, Saan naman ako kukuha ng pera? Ngayon, tawagin mo siya agad at tanungin ng diretsyo. hello. Anong kwarto si Chenlan? Pakilabas siya dito. Pasensya na po ma'am. Si Chenlan ay isang kagalang-galang na bisita sa executive suite namin. Executive suite. Kagalang-galang na bisita. Ang matandang babae na yon, may lakas ng loob magstay sa ganito kamahal na kwarto. Tignan nyo. Si Chenlan ay nanay ko. Nag-aaway kami kaya siya ang naglayas. Pakilabas siya agad, may urgent kaming kailangan sa kanya. Kung hindi, magrereklamo ako sa hotel ninyo na pangit ang serbisyo. Sandali lang po.
Ilang pera ba meron sa bulsa ng nanay mo, kaya ganyan siya gumastos? Nasiraan na yata yun. Pagbaba niya, sisingilin ko siya ng maayos. Sumang-ayon si Chenlan na bumaba. Pakiantay kayo sa lounge. Sandali lang. Anong kailangan ninyo sa akin, kayong tatlo? Ito ba talaga yung matandang babaeng lagi amoy mantika? Bakit parang napaka-elegante niya ngayon? At parang may dating pa. Lola, Bakit mo kailangang mag-report sa school tungkol sa akin? Alam mo ba, kung gaano kaming naghirap. para sa slot na ito? Dahil sa'yo, sira lahat ng plano ko. Ikaw, matandang walang ambag. May lakas ng loob pang sirain ang kinabukasan ng anak ko. Ngayon, samahan mo ako sa school. Linisin ang pangalan ni Yuyu, ibalik ang slot para sa pag-aaral sa abroad. Lahat ng sinabi ko, totoo. Ang isang taong sumisigaw at hindi rumerespeto sa mga nakatatandang kamag-anak, anong karapatan niya makakuha ng slot para makapag-aral sa abroad? Matanda ka na, ha? Huwag ka nang mag-eskandalo dito. Ito ay hotel na pag-aari ng Shengshi Group. Ako na lang ang kakausap kay Mama. Ma, tingnan niyo po. Sa edad niyo, bakit niyo kailangang makipagtalo sa bata? Pupunta sa Germany si Weiwei para mag-aral. Uy, hindi ba't nakakatuwang isipin na anak niyo yon? Pag dumating ang araw, lahat sasabihin na kayo ang nagpalaki ng isang top student na nag-aaral sa Germany. Sa dami ng taon na nagtrabaho kayo, may maipagmamalaki kayong malaking tagumpay. Hindi ako makikipagtalo. Kung ganun, pwede niya na lang akong tawaging tanga? Alisin mo ang scholarship niya, iyan ang leksyon para sa kanya. Hindi ko siya tutulungan. Ikaw, Huwag ka nang mag-eskandalo. Kapag lumala pa ito, mapapahiya lang tayo. Si Mama, napapakiusapan sa lambing, hindi pwedeng pilitin. Paamo muna siya pabalik ng bahay. Pag uwi, tayo pa rin naman ang masusunod. Ma, tingnan niyo naman. Ilang araw na kayong wala sa bahay. Nag-aalala na talaga kami. Sadyang andito po kami ngayon para sunduin kayo pa uwi. Kapag walang nanay sa bahay, paano pa iyon tinatawag na tahanan? Isa pa, lagi niyong tinatambayan dito, wala na rin kayong masyadong pera. Hindi ito pang matagalan. Sa bandang huli, tutal uwi rin kayo. Bahay? Ang tingin niyo, kaya kulang na lang ng isang libreng katulong ako yon. Wala nang tagapaglaba, tagaluto, tagalinis ng bahay, kaya parang walang silbi ang bahay sa inyo, hindi ba? Bakit ba ang hirap kausapin ng matandang to ngayon? Bakit biglang naging ganito kahirap pakisamahan? Ma, ano pong ibig sabihin ng sinasabi niyo? Pamilya tayo, di ba? Pamilya. Pamilya ba yung nagturing sa akin bilang katulong at walang hiyang pinaglingkuran ng maraming taon? Pamilya ba yung hinayaang murahin ako ng anak mo gamit pa ang wikang German na tanga raw ako? Pamilya ba yung aalalahanin lang ako kapag kailangan kumpirmahin ang katotohanan at dun nyo lang ako matatawag na ina? Jiang Wei, huwag mong gawing drama ang pagkaulirang anak mo. Tatlo kayong masaya. Ikaw, asawa mo, at anak mo na parang walang pusong tinanggap ang lahat ng ginawa ko, pero ni minsan, hindi man lang nagpasalamat. Pinababa nyo lang ako. Hindi niyo ako iginalang. Ma, anong nangyari sa inyo ngayon? Dati hindi kayo ganito. Bakit ngayon? Bakit ngayon, sa maliit na bagay na, to, hindi na ninyo kayang palampasin? Sinasabi ko na nga sa'yo, nasa labas tayo ngayon, hindi ito bahay na pwede kang magwala ng kahit paano. Huwag mo kaming ipahiya dito. Kapag nagsisigaw ka dito, Ikaw rin ang napapahiya. Sino nga ba talaga ang nakakahiya? Ikaw, dala mo pa ang asawa at anak mo, nagpapakita ka ng ganyan sa harap ng sarili mong ina, yan ang nakakahiya. Ikaw, dala mo pa ang asawa at anak mo, nagpapakita ka ng ganyan sa harap ng sarili mong ina, yan ang nakakahiya. anong nakakahiya? Dahil ikaw kasi, isang taong walang pakinabang, kaya hindi ka nirerespeto. Nung nagpakasal ako kay Jiang Wei, tatay ko ay matagal ng executive sa Shengshi Group. Sa tagal ng panahon, dahil sa tatay ko, kaya nakapwesto si Jiang Wei bilang general manager. Hindi kagaya mo. Isang pabigat na walang silbi, nakikikain, nakikitira. Tapos gusto mong paglingkuran pa ang buong pamilya ko. Malaking bagay na ngayon para sa iyo. Dapat magpasalamat ka. Para sa akin. Ang mga katulad mo. Walang silbi ang mayroon sa mundo. Mas mabuti pang wala na lang.
Mas maaga kang mawala, mas okay. Para hindi ka nasagabal sa paningin ng iba. Akala nila, nitong mga nakaraang taon, umangat si Jiang Wei sa Shengxi Group dahil sa tulong ng biological tatay ni Liu Min. Sa totoo lang, kahit executive si tatay ni Liu Min, pati ang promotion ni Jiang Wei, ako ang nagbigay noon. Chen Lan? Sinasabi ko sa'yo, malapit nang. Maupo si Jiang Wei bilang opisyal na general manager. Pag nangyari yun, mas hihigpitan pa ang suporta ng tatay ko, buong Shengxi Group magkakaroon tayo ng respeto. Kung marunong kang makiramdam, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Hindi ko inakala na sa lahat ng suporta ko, lumaki kayong ganitong mga walang utang na loob. Pinapaluhod mo ako para mag-sorry? Tama. Gusto ko pang lumuhod ka at mag-sorry, at kailangan mo pang pumunta sa school para linawin. At kuhain uli ang scholarship ni UAU. Kung hindi, hindi talaga kita patatawarin ngayon. Jiang Wei, ganun din ba iniisip mo? Ma, pag naupo na ako bilang general manager ng group, iba na ang estado ko noon. Kalakip na din yun ng seguridad mo sa pagtanda. Dapat nga proud ka na may anak kang kagaya ko, hindi yung ngayon, nagwawala ka rito, dapat ikaw ang humingi ng tawad. Kung talagang importante sa'yo ang pagiging general manager ng grupo, alam mo ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito? Siyempre, dahil sa sarili kong pagsisikap at suporta ng biyenan ko. Kaya ko nakuha lahat ng to. Tama, kung asenso si Awei. Wala kang naging ambag. Diyan. Isa ka lang na nagpapababa ng sarili naming pamilya, wala kang silbi. Lumuhod ka na. Tama? Ganun ka galing? Ikaw na lang gumastos at ikaw na magpaaral kay Jiang Yue sa Germany. Bakit ba kailangan pang magpagalingan dito dahil lang sa scholarship? Nagwawala pa kayo dito? Tama, ganun ka galing? Ikaw na lang gumastos at ikaw na magpaaral kay Jiang Yue sa Germany. Bakit ba kailangan pang magpagalingan dito dahil lang sa scholarship? Nagwawala pa kayo dito? Chen Lan? Grabe ka na talagang matandang babae ka. Ang sama mo talaga. Yung scholarship ni Yuyu, ikaw ang sumira noon. Bakit kailangan kami pa ang gumastos? Kailangan mo ibalik sa amin yon. Ang scholarship ni Jiang Yue, regalo ko yon. Kapag gusto kong ibigay, binibigay ko. Kahit ang posisyon ng tatay mo bilang executive, ako ang nag-angat sa inyo para lang maka-level up pamilya nyo, ganun din. Pambihira, wagas kang mag-ingay dyan. Nakakatawa ka? Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Ikaw, ano daw sinasabi mo? Promoted lang ang lolo ko dahil sa sariling sipag niya. Siguro, ikaw ang siraulo dito. Tama. Chen Lan, akala mo kung sino ka? Chairwoman ka na ba ng Shengxi Group? Kahit anong suot mo, kahit magpanggap ka pa, hindi ka pa ring importante. Tama. Ako talaga ang chairwoman ng Shengxi Group. Ako nga ang chairwoman ng Shengxi Group. Chen Lan, grabe ka na, ha? Kung chairwoman ka, edi ako ang nanay ng chairwoman. Tama? Tingnan mo nga ang edad mo. Tumatakas na nga sa bahay, nagsisinungaling pa. Mas makapal pa ang hiya mo kaysa pintura sa pader. Ma, tigilan niyo na kami sa pagpapahiya. Uwi na tayo, please. Sinabi ko na, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Ikaw. Pinipili mo talagang guluhin tayo dito. Nagkakagulo tuloy ang pamilya, nagpapatawa ka pa sa mga tao, ganun ba? Kung ayaw mong umuwi, ibalik mo na lang pera ng pamilya sa amin. Ano? Pera nyo? Umaandar ka pa talaga. Yung tinitirhan mong executive suite sa 7-star hotel na to, isang gabi pa lang, 18,800 na. Tapos yung suot mo, malamang magastos din yan. Wala ka namang kakayahang kumita, matandang babae, saan galing yung pera mo? Galing din naman yun sa amin. Hindi ka marunong mahiya. Liu Min, ingatan mo yang bunganga mo. Galing sa sarili kong pera ang ginastos ko. Yung kay Jiang Wei, lahat ng yon, ako rin nagtustos. Ano bang pinagsasabi mo dito? Ang pera ko, pinagpaguran ko. Ikaw, matandang walang ginagawa sa bahay. Paano ka magkakabudget para sa isang general manager ng Shengxi Group? Natulad ko, humingi ka ng paumanhin at umuwi ka na. Kung hindi, huwag mong asahan ang tulong ko pagtanda mo. Hon. Sige, i-check mo nga bank account mo. Tignan mo ilang pera ang nilustay ng matandang to. Pera naming mag-asawa yan, walang dapat mawala dyan kahit piso. Bakit ganon? Hindi naman nabawasan ang balance.
Pero yung mga dating nakarehistrong account, lahat na deactivate na. Kaya pala napakatapang mo ngayon, nagtatago ka pala ng pera sa likod namin. Xiaomin, ano ibig mong sabihin? Hon, bakit hindi mo pa rin gets? Yung mga binibigay niyang ATM sa atin, pang-akit lang pala. Yung malalaking pera, pinanatili niya sa kanya. Grabe naman, sa sariling anak, naglolokohan pa. Nakakasuka. Ma, hindi ko inakala gagawin mo to sa akin. Pinaniwala mo akong binibigyan mo talaga ako ng pera, naawa pa ako, ilang beses. Yun pala, binabantayan mo lang pala ako. Jiang Wei, wala ka ba talagang sariling isip? Lahat ng sabihin ni Liu Min, pinaniniwalaan mo. Sa dami ng taon na lumipas, kahit anong mangyari, nakakampi ka kay Liu Min at Jiang Yue. Kailan mo ba ako tunay na tinrato bilang tunay mong ina, nirespeto ako, pinagtanggol man lang ako? Asawa niya ako. Mag-asawa kami. Kung hindi siya kampi sa akin. Kanino pa? Shenlan, tigilan mo na ang drama mo, ibalik mo na ang pera sa amin. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito ngayon. Bakit ko ibibigay pera ko sa inyo? Hindi pwede. Kung ganon, huwag mo ko sisihin kung magiging masama ako sa'yo. Kayo, anong tinitingnan nyo diyan? Pera natin yon. Anong ginagawa nyo? Ibalik mo sa amin. Bitawan yan. Tumigil ka. Direktora Chen, ayos lang po ba kayo? Anong ginagawa niyo kanina kay Direktora Chen? Anong tawag mo sa kanya? Direktora Chen? Nakakatawa ka talaga. Hindi kaya ito yung artista? Nainupahan ng lola. Hon, tingnan mo ang nanay mo, wala na talagang pag-asa. Alam mo ba kung anong mangyayari kung magpanggap kang chairman ng Shengxi Group? Pakiingatan niyo ang mga sinasabi niyo. Si Ginang Chen Lan ay siyang chairman ng Shengxi Group. Tignan mo ng maigi. Itong taong ito ang magiging bagong general manager ng Shengxi Group si Jiang Wei. Sa tingin mo ba? Hindi niya kilala ang chairman ng Shengxi Group? Samantalang siya, isang tagalinis lang sa bahay namin na palaging pakialamera. Tigilan niyo na nga iyang pagpapanggap. Adik ka na ba sa pag-arte? Sinasabi ko sa'yo, kung itutuloy mo pa yan, lalo lang akong mawawala ng respeto sa'yo. Kayong lahat ay tanga. Ang tinitirhan niyo ngayon na malakit maganda, ang bawat promosyon at increase ng sahod mo, at ikaw, ang scholarship ng anak mo sa pag-aaral sa ibang bansa. Lahat yan, si Ginoong Eugenio Mercado, ang tahimik na tumulong sa inyo. Tapos ngayon, siya pa ang iniinsulto nyo? Mga walang utang na loob. Tigilan mo yan. Sinasabi ko sa'yo, kung nasaan man ako ngayon, sariling pagsisikap ko yon at tulong ng biyenan ko, anong kinalaman ng isang simpleng may bahay sa mga naabot ko? Xiaozang, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ang mga yan. Nagpapanggap pa rin at nag-aartista. Akala mo ba, nasa shooting ka ng short drama? Magkano ba bigay ng lola ko sa'yo araw-araw? Kaya todo bigay ka sa pag-arte? Bakit parang masyadong alam ng lalaking, to ang mga nangyayari sa pamilya namin, at bakit siya pa ang kumakampi kay mama? Hindi kaya artista rin siya? Kundi, magsabi ka nga ng totoo. Siya ba ang anak mo sa labas? Magsabi ka nga ng totoo. Siya ba ang anak mo sa labas? Plano mo bang ipamana lahat ng pera at bahay sa kanya? Ikaw, Nagagawa mong ganyan para sa kanya? Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Shenlan, alam mo ba, si Hui, malapit nang maging general manager ng Shengxi Group. Pinangahasang mong saktan siya. puro kalokohan lang sinasabi niya. Ako ang nanay niya, sino pa ba ang papaluin ko kundi siya? General manager agad ang gusto mo? Gusto mo bang subukan, na ngayon din ay hindi na siya maging ganoon? Mapigilan sa gusto mo? Akala mo ba, chairman ka ng Shengxi Group? Pakinggan mo ako. Ang chairman ng Shengxi Group ay apelidong Lin, at lalaki hindi isang matandang babae na katulad mo. Hindi ka naniniwala? Ipapakita ko sa inyo kung sino ang tama. Hello? Lin? Alisin mo agad ang appointment ni Jiang Wei bilang general manager. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang chairman ng Shengxi Group ay apelidong Lin. Kaya Lin ng Lin ang sinasabi mo. Pag magsisinungaling ka naman, gamitin mo kaya ang utak mo minsan.
10 segundo. Makakatanggap kayo ng formal na abiso. Sige, hintayin ko ang 10 segundo. Kung wala akong matanggap na abiso pagkatapos ng 10 segundo, pupunta ka mismo sa eskwelahan ni Yue, aamin ka sa lahat. Magsusori ka, at babalik ka sa amin at maglilingkod kang maayos. Paano kung may matanggap kami? Kapag may natanggap kami, lilipat kami mula sa Shengxi Haoting at hindi na namin kayo guguluhin kahit kailan. Hindi sapat yan. Putulin na rin natin ang relasyon natin. Putulin na rin natin ang relasyon natin. Ma, tingnan mo nga ang halaga mo, ikaw pa talaga ang magpuputol ng relasyon. Pag wala ka nang makain, tingnan ko lang kung aalagaan pa ba kita pagtanda mo. Si, tandaan nyo lahat ng sinabi nyo ngayong araw. 5 segundo? Tingnan mo lang mamaya kung mapapahiya ka. 4, Tigilan mo na, Lola. Hindi kailanman tatanggalin ang appointment ng tatay ko. 3, 2, 1. Hon, sigurado akong Shengxi Group ang tumatawag para i-confirm na ikaw na ang general manager. Sagot agad, ipamukha mo sa matandang babae yan. Ma, nakita mo ba? Ito ang opisyal na appointment sa akin bilang general manager ng Shengxi Group. May oras ka pa para magbago ng isip. Ikaw ang magsisisi. Ginoong Jiang Wei, tungkol sa iyong pagtatalaga bilang General Manager ng Shengxi Group, ayon sa desisyon ng Chairman ng Board, mula ngayon ay agad nang inaalis. Hindi. Impossible, isang simpleng matanda lang siya. Paano niya maaapektuhan ang pagtatalaga ng tao sa Shengxi Group? Siguradong nagkataon lang ito. Ma, talagang inalis ang appointment ni Papa. Yung pag-aaral ko sa abroad? Wala na talaga akong pag-asa. Tumahimik ka. Paano ko malalaman? Naalala nyo pa ba yung sinabi nyo kanina? Lumayas kayo agad sa Shengxi Grand Residence. Lumayas kayo ngayon din. Jiang Wei ang, pagiging mag-ina natin hanggang dito na lang. Nagpapaka-imposible ka. Yung bahay na yon, kami na ang nandyan, mahigit 10 taon na kaming nakatira. Rian, tila amin na yon. Bakit? Sabi mo lang na lumayas kami tapos susunod na lang kami. Si Ginang Chenlan ang may hawak ng buong pagmamayari ng Shengxi Grand Residence. May karapatan siyang mag-file ng sapilitang pagpapatupad para paalisin kayong lahat. Ikaw, Ako. Tama na muna ang gulo. Umuwi na tayo. Alamin natin kung ano talaga ang nangyayari. Bakit ba ang bilis mo namang magdesisyon? Hindi ko pa nga nasingil ang matandang babae na yon sa utang niya sa akin. Singilin. Paano mo siya sisingilin ngayon? Ang importante ngayon ay umuwi na agad tayo. Tanungin ng maayos si Papa kung ano ba talaga nangyari. Si, umuwi tayo at tanungin ko si Papa. Siguradong alam ni Papa kung ano yon. Jue, umuwi ka na rin agad. Tara na. Ginoong Chen, papayagan na lang po ba ninyo silang umalis ng ganoon? Si Jiang Wei ngayon, niwala ng ganang maki-issue sa akin. Baka nga ngayon, lumapit na siya sa biyenan niya para humingi ng tulong. Shenlan, pagkatanggap ko ng tawag mo, agad akong dumating dito. Kumpirmado mo na ba talagang aalisin si Jiang Wei bilang General Manager? Kakatapos lang nilang mag-ingay dito kanina. Pinilit nila akong guluhin. Umalma sila't gusto pang agawin ang pera ko. Pero tuluyan ko nang pinutol ang ugnayan ko sa kanila. Si Jiang Wei ay hindi karapat-dapat sa posisyon. Hindi ko na siya tutulungan pa. Tama lang yan. Yang anak mo, hindi marunong magpasalamat kahit anong gawin mo sa kanya. Sayang lamang ang lahat ng taon ng pag-aalala at pagpaplano mo. Oras nang bumalik ka sa grupo. Ipagdadala kita ng isang malaking pag-welcome pabalik. At sa oras na iyon, ipagmamayabang ko ng malakas ang pagiging tagapagtatag ng Shengxi Group upang maipahiya ang mga walang utang na loob na iyon. Kumusta naman iyon? Ayos lang. Salamat, kaibigan kong matagal na. Pa? Hindi ba't sabi mo siguradong sigurado ang appointment ni Awei bilang general manager? Bakit biglang binawi? Nagtanong-tanong na ako. Utusan daw iyon mismo ni Chairman Lin. Biglaang-biglaan. At saka, matigas ang tindig nila. Awei, magsabi ka nga ng totoo. May nagawa ka bang nakasama kay Chairman Lin nitong kamakailan? Pa, si Chairman Lin yon.
Bigyan niyo man ako ng 100 tapang di ko pa rin kayang suwayin siya. Ang labo naman kasi, sa Shengshi Group, lahat ng malalaking galaw sa personnel, pag naaprubahan ng board, halos imposibleng ma-reverse. Maliban na lang kung may principal na nakasalalay o mismong pinakamataas na tao ang nakikialam. Di ba si Chairman Lin ang pinakamataas na tao? Pero wala talaga akong ginawang masama sa kanya, pa. Sa ibabaw ni Chairman Lin, meron pang isang misteryosong tagapagtatag na si Chen Lan, na kahit ako ay hindi pa nakikita, pero base sa pwesto ni Xiao Wei, dapat hindi niya dapat nakakausap o nakikita iyon. Sigurado akong yung matandang babae ang dahilan nito. Simula nung nagsimula siyang magpakasama, wala na ni isang maganda pangyari sa pamilya natin. Yung appointment ni Awei, yung slot ni Yueyu sa abroad, lahat gulo niya. Si Chen Lan na yan, parang sumpa talaga sa pamilya natin. Sino sabi mo, si Chen Lan? Oo, siya yung biyenan ko Chen Lan. Bienan? Kapangalan pa ng misteryosong tagapagtatag? Hindi kaya? Di ba sinabi mo dati? Yung bienan mo importante sa kanya, ang maayos na pamilya, madali mo raw kausapin? Eh bakit ngayon puro gulo? Lolo, hindi niyo alam si Lola ngayon. Parang ibang tao na. Bukod sa umalis ng bahay. Mula nang umalis siya, sinumbong niya ako sa school. Sinabi niya na hindi ko iginagalang ang matanda. Kaya nawala ang slot ko sa abroad. Pati pinuntahan namin siya sa hotel para magpaliwanag. Hindi man lang siya nagpakumbaba. Bagkus nagmalaki pa siya na siya raw ang chairman ng Shengshi Group. Tapos isang salita lang niya, kaya niyang bawiin ang appointment ni Papa. Sa tingin niyo, nagkakatok pa siya sa tama? Chairman ng Shengshi Group? Hindi kaya nagkataon lang ito? Xiao Wei, sigurado ka bang? Wala talagang ibang pagkakakilanlan ang mama mo? Papa, hindi mo naman talaga pinaniwalaan, di ba? Gawa-gawa lang niya yan. Sa dami ng taon na nandito siya sa pamilya natin, nagpakapagod lang siya dito, parang alipin. Tumahimik ka. Si Jiang Wei ang tinatanong ko. Papa, huwag ka muna magalit, please. Si Mama? Paano naman mangyayari na may iba siyang pagkakakilanlan? Sa mga taon na to, ako naman ang nagbigay sa kanya ng pambili ng mga gamit at pang-araw-araw na gastusin. Yung pagkain, damit, bahay lahat ng iyon, hindi niya magagawa nang wala tayo. Isa lang siyang simpleng matandang babae. Isa lang siyang ordinaryong housewife. Sigurado, gusto lang siguro niyang makakuha ng atensyon natin nitong mga huling araw, kaya siguro napagtripan lang niyang magpanggap na chairman. Mukhang sobrang ang iniisip ko. Isang ordinaryong matanda. Paano magiging chairman ng Shengshi Group? Jiang Wei, pinagtatanggol mo pa rin siya ngayon. Hindi siya nalilito lang, sa tingin ko. May mga plano siya. Tinago niya sa'yo, tapos pinangunahan ka pa. At tumira siya sa executive suite ng Shengshi Group. Nakaayos parang mayaman, ginusto niyang maranasan lahat ng hindi niya naranasan noon. Nagpadala pa ng abogado. Pinilit tayong lumipat ng bahay. Tapos kinut ang relasyon niyo bilang mag-ina. Talagang maingat siya sa plano niya. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Sandali lang. Saan mo sinabi siyang tumira? Saan pa ba? Sa hotel na kabilang sa Shengshi Group, sa executive suite, grabe ang karangyaan. Anong meron, Papa? Nag-away ba kayo sa lobby ng hotel? Oo nga. Kung hindi ako pinigil ni Jiang Wei, sigurado, kinompronta ko na siya at inaway. Nalito lang. Nalito lang. Ang Ritz-Carlton Hotel, pinakamahal na hotel ng Shengshi Group. Doon ang Eagle Eye Monitoring System. Direkta sa main office ang koneksyon. Kahit pa ang biyanan mo, ibang identity ang nanay mo. Yung usapan tungkol sa pagpapanggap na chairman, yung mga sensitibong salita na natanggal sa posisyon, sigurado, na-detect na ng Eagle Eye System. Napunta na sa risk control ng kumpanya, Chairman Lin, biglang tanggalan si Xiao Wei sa posisyon, hindi imposibleng mangyari. Kaya nga, si Mama talaga ang may sala, di ba? Nagwala siya, gusto niya damay lahat tayo sa problema. Gusto niya talagang sirain ang pamilya natin. Pero, anong makukuha niya? Pag natanggal si Papa sa posisyon, kailangan pa rin naman niyang umasa sa pamilya natin, hindi ba? Anong pagkakaalaga? Pinutol na niya ang relasyon sa'yo bilang mag-ama, Jiang Wei. Pag nagbalak kang iuwi para suportahan sa pagtanda, mas mabuti pang hiwalay na lang tayo pagkatapos. Asawa, huwag kang mag-alala. Ngayon, sinira na talaga ni Mama ang buhay ko. At ng buong pamilya. Hindi na talaga ako maloloko ni Mama. Dapat lang. Papa, alam mo bang grabe ang naranasan ni Xiao Wei sa kumpanya? Pakialaman mo naman. Tulungan mo siya. Papa, talagang naagrabyado ako ngayon. Kasalanan ni Mama, oo. Sige na, huwag muna tayong magpanik. Tatawagan ko muna, tatanungin ko.
Basta nandyan si Papa. Wala kang dapat ipag-alala. Si Papa sa group, parang may magic, kayang gawin lahat. Basta hindi mo nakakaalitan ang chairman. Kaya kanyang tulungan at ayusin ang lahat. Tama. Ang lakas ni Papa. Sa pagkakataong ito, makukuha ko ulit ang posisyon bilang general manager. Asawa. Buti na lang meron ka at si Papa. Nakikita mo na ngayon, di ba? Hindi talaga kagaya ng mama mo. Walang-wala siya kumpara kay Papa ko. Sabihin mo nga, sino ba talaga ang nainis nyo? Itong pagkakabawi ng appointment sa kumpanya, hindi na mababago. Sabi ng grupo, utos daw yan mula sa pinakamataas na chairman ng board. Ano? Pinakamataas na chairman ng board? Anong pinakamataas na chairman ng board? Hindi ba si Chairman Lin ang chairman ng kumpanya natin? Saan galing ang pinakamataas na chairman? Nung unang itinatag ang Shengshi, 3 founder daw ang meron noon. Yung pinakamataas na chairman ng board, yun din yung pinaka-legendary na tao. Noon, dahil sa walang kapantay niyang Deutsch, naipasok niya ang negosyo sa German market. Nakakuha siya ng napakahalagang order at connections. Dahil doon, ang Shengshi ay nakabawi mula sa bingit ng pagkabagsak, lumago at naging malakas. Gamit ang Deutsch, nabuksan ang buong German market. Ang galing talaga nun, Lolo. Ano pong pangalan nung pinakamataas na chairman ng board? Siya ay si Chen Lan. Ano? Shenlan? Ito nga yung tinanong ko kay Wei kanina. Si mama mo, mayroon bang ibang pagkakakilanlan? Sobrang coincidence na lahat ng ito, baka may tinatagong pagkatao si mama. Kung totoo man yan, bakit kailangan niyang itago sa akin? Imposible. Baka naman, pareho lang ng pangalan. Ang tagal na niya sa pamilya natin, mahigit 10 taon na. Naglalaba lang, nagluluto, naglilinis sa bahay. Paano siya magiging chairman ng board? Pero ang Deutsch ni Lola ay magaling talaga. Tapos siya pa ang nagpalaglag ng appointment ni Papa. Paano kung siya nga talaga? Tumigil ka nga. Nagkataon lang lahat yan. Kung totoo man na si Lola mo ay chairman ng board, bakit niya hahayaang pag-utusan lang siya dito sa bahay? Wei, ano sa tingin mo? Si mama mo ba talaga ang chairman ng board? Asawa, kalma ka muna. Pa, kung chairman nga si Mama, dapat matagal na akong tagapagmana ng Shengshi. Hindi tulad ngayon. Hirap pang maging general manager. Pinaka nagsisisi ako sa buhay ko dahil ganito ka-inutil ang nanay ko. Tama na, wag na kayong mag-away. Itong pinakamataas na chairman ng board, malapit nang bumalik sa opisyal na paraan. Balita ko si Chairman Lin mismo ang naghahanda ng pinakabonggang pagbabalik na salo-salo. Pagbabalik na salo-salo, Oo, ito ang pinaka-importanting event ng grupo ngayon. Ibig sabihin, ang taas ng tingin nila sa chairman ng board dahil hindi kilala ni Xiao Wei ang pagkatao niya, baka siya mismo ay pinalitan ka. Siyempre, mas gusto ng kahit sino na sariling tao ang makakasama. Pa, tingin niyo po, pwede niyo po ba akong tulungan na makakuha ng slot para makadalo sa pagbabalik na salo-salo? Mainam na rin yon. Para ipakita ko ang loyalty ko kay chairman ng board na magpakita ng katapatan ko. Oo, Wei, basta, magpakita ka ng magandang impresyon kay chairman, baka mas makuha mo pa ang pagkakataong maluklok ulit. Dapat samantalahin mo ito. Pa, huwag kang mag-alala. Pagdating ng araw ng event, alam ko na ang gagawin ko. Magaling si Yue sa Deutsch, isama niyo siya sa event, baka magkaroon ng pagkakataong makausap si chairman ng board. Malay niyo magustuhan siya. Huwag kang mag-alala, pa. Pagbalik natin, papalakasin ko pa si Yue sa Deutsch niya. Kailangan mai-impress si chairman ng board. Chairman Chen, po, siya po ang biyenan nyo, si Liu Ye, nagtatanong-tanong na tungkol sa pabor nyo, gusto niyang gabayan ang manugang niya, si Jiang Wei, na magpakitang gila sa pagbabalik na salu-salu nyo. Galit na galit si Chairman Lin tungkol dito. Sabi niya, kung ayaw nyo silang makita, pwede nyo silang ipagbawal pumasok. Sabihin mo kay Jen Sheng, huwag magalit, at huwag na ring hadlangan sila na dumalo. Gusto ko nga silang makita. Makita ko ang reaksyon nila, tuklasin nila, na ako ang chairman ng board ng Shengshi Group. Opo, Ay, oo nga pala, ihanda mo na ang dokumento ng pagputol ng relasyon. Gusto ko bigyan ng sorpresa, ang mabait kong anak sa event. Bongga naman. Si Lin talaga, todo effort para suportahan at linisin ang pangalan ko. Nakakatuwa siya. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko sinasadya.
Okay lang, kasalanan ko, hindi ako nag-ingat. Zhang. Nabasa ang damit ko. Dalhan mo ako ng bago. Ma'am, basa na ho ang damit nyo. Siguradong hindi komportable. Kung okay lang po sa inyo, samahan ko po kayong magpalit ng damit. Pwede ba yung sa akin? Pasensya na kung istorbo ha. Talagang karapat-dapat ang Shengshi Group. Sa ganitong event. Ang bongga. Talaga dito. Siyempre naman, pinakabonggang pagbabalik na salo-salo ito. Sayang lang. Kasi yung pangalang Chenlan, parang bumaba ang level dahil sa kanya. Xiaomin, tigilan mo yung mga sinasabi mo. Bago tayo umalis, si Papa nagpaalala talaga. Pinaka-importanteng tinitingnan ng founder ay ang kakayahan at ugali. Kaya ngayong gabi, tayong tatlo. Dapat mag-ingat sa sasabihin at gagawin. Alam ko na. Papa, Mama, kuhanan nyo naman ako ng ilang pictures. Ipopost ko sa social media ko. Kung ngayong araw, ma-meet ko mismo yung founder at makapag-picture kasama siya. Siguradong maiinggit, mga kaklase ko. Yue, huwag kang mag-alala. Kaya kita dinala ngayon. Para makita mo ang mundo. Makikita natin yon. Hindi ba sinabi ni Zhang na nandito na si Chenlan sa event? Bakit dito lang may 3 istorbo? Chairman Lin, napadaan po kayo para personal na i-check ang venue. Ayos na ayos talaga ang setup nitong pagbabalik na salo-salo. Tama, Chairman Lin Siwei. Laging nababanggit kayo sa bahay. Ngayon ko lang kayo nakita. Talagang kakaibang tao kayo. Ang aga niyong dumating lahat. Kami pong pamilya ay talagang napapahanga at nirerespeto ang founder kaya. Ayan, maaga pa lang nandito na. Tama po, Chairman Lin Siwei, kasi anak namin. Sobrang hanga sa kakayahan sa Deutsch ng founder. Kaya gustong-gusto niyang makita ang founder. Ganun ba? Kung tutuusin, pareho ata ng pangalan ng nanay mo ang founder, hindi ba? Si Ginoong Lin iyon. Ang nanay ko at ang tagapagtatag ay magkapangalan. Talagang labis akong pinarangalan. Pero isa lang siyang karaniwang babae. Sa bahay, ang alam lang niya ay maglaba, magluto, gumawa ng ilang gawaing bahay. Wala talaga siyang dapat ipagyabang. Ikaw bilang anak, ganito mo lang tinutukoy ang nanay mo? Ginoong Lin, hindi naman mali ang sinabi ko. Ang nanay ko, isang walang alam na matandang babae sa probinsya. Paano naman? Maikukumpara siya sa nagpalawak ng teritoryo ng grupo kay Chenlan. Oo nga, Ginoong Lin. Ang pamilya namin, tunay na humahanga sa tagapagtatag. Si Yuet nga, ilang taon nag-aral ng German. Kung mapansin lang siya ng tagapagtatag, kahit magtimpla ng tsaa o maglingkod lang, ayos na. Kakaiba talaga pamilya nyo. Ganyang kababatingin nyo sa mismong nanay nyo, si Chenlan. Pero iyong tagapagtatag, si Chenlan, parang Diyos nyo naman. Hindi ba kayo natatakot kapag nakita nyo ang tagapagtatag? Baka magsisi kayo? Bakit naman tayo magsisisi pag nakita natin ang tagapagtatag, basta't makapagsilbi kami ng pamilya ko sa tagapagtatag? Tingnan nyo, ang posisyon ko bilang general manager, pwede pa bang ayusin yan? Sa panahon na iyon, ang pamilya namin, siguradong magiging tapat sa tagapagtatag. Tama na. Hindi nyo na kailangang magpakitang tao sa harap ko. Hintayin nyo na lang ang tagapagtatag. Talagang may inihanda siyang. Hindi nyo makakalimutang sorpresa. Sorpresa? Anong sorpresa kaya yon? Baka kilala ako ng tagapagtatag. Mahal, alam ko na. Sinabi ng tagapagtatag na may sorpresa para sa'yo. Siguro balak kanyang bigyan ng mas malaking responsibilidad. Tininggal ang paghirang sa'yo bilang general manager. Siguradong may mas mataas na posisyon para sa'yo. Mahal? Parang may punto ka dyan. Kahit pansinin lang ako ng tagapagtatag, kapag naging presidente ako ng grupo, malapit na mangyari iyon. Mama, Papa, huwag muna kayong masyadong magdiwang. Noong araw na iyon sa hotel, pagkatapos nating mag-away ni Lola, paglabas natin, ang nakasalubong natin ay si Ginoong Lin. Tiningnan pa niya tayo noon. Uwe Duel, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko naman alam na si Ginoong Lin pala siya. Sabi ko na nga ba, parang may sama ng loob si Ginoong Lin sa atin. Siguradong ang matandang babaeng iyon ang nagsumbong sa kanya. Sinabing hindi tayo marunong magrespeto sa magulang, sinabing minumura siya ni Yuet. Lintik talagang matanda na yon. Dapat siya na ang mawala. Hindi ko inakala na ganoon pala si Mama.
Pagkatapos ng araw na ito, hinding-hindi ko na siya palalampasin. Lahat ng sama ng loob, bago at luma. Sisingilin ko talaga siya. Mahal, huwag kang magalit. Kahit na hindi maganda tingin sa'yo ni Ginoong Lin, basta't pansinin ka ng tagapagtatag. May pag-asa pa ang lahat. Lola, bakit po kayo nandito? Imelda Pineda, ikaw nga pala talaga. May ilang tao talaga na tila isinilang para lang maglingkod sa iba. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ka ba noon napakaastig pa? Bakit ngayon napunta ka sa pagiging waiter? Oo nga, ma. May mga tao talagang hindi makontento na maging kasambahay sa bahay. Kailangan pang maglayas. Ngayon, hindi na kayang mabuhay. Kaya napilitan na lang magtrabaho bilang waiter. Hindi ko akalain na pag-alis ng nanay ko sa akin, mapupunta siya sa ganitong magdala lang ng tsa at tubig para sa iba. Nakakahiya talaga. Tingnan ko lang kung ngayon, may lakas ka pang magmatigas. At sabihing putulin ang relasyon mo sa akin. Ma, tingnan mo naman ang itsura mo ngayon. Noon pinipilit mo pang paghiwalayin tayo, pero ano nang nangyari? Kailangan mo pang magtrabaho rito bilang waiter. Nagpapakababa ka na lang. Matagal ko nang sinabi sa'yo, wala kang anumang kakayahan sa buhay na ito. Ako lang talagang anak mo ang pwede mong sandalan. Ngayon, sa puntong ito ka na umabot. Talagang nakakahiya ka para sa akin. Sino bang tao ang pwedeng ipahiya mo ako? Jiang Wei? Liu Min? Akala niyo ba talaga, pumunta ako dito para mag-waiter lang? Kung hindi ganyan, huwag mong sabihing narito ka para dumalo sa handaan. Tama? Pumunta talaga ako dito para sa reunion banquet. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ito ay reunion banquet para sa nagtatag ng Shengshi Group. Ikaw, isang waiter lang, anong karapatan mong sumali dito? O baka na may ayaw mo lang talaga akong mapabuti, kaya sadya kang sumulpot dito para manggulo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga, inimbitahan para sa reunion banquet. Hindi pwede. Ikaw ba namang matandang babae, paano ka magkakaroon ng karapatan makapasok sa ganitong handaan? Sa tingin ko, gusto mo lang magkunwaring waiter. Para guluhin ang party. Nakakahiya ka para sa amin. Sabi ko na nga ba, sa hotel na ganyan kataas ang antas, hindi ka babagay, lalo na't matandang babae ka. Kahit pa magdala ka ng tsaa para sa akin, masyado kang matanda para dito. Umalis ka na lang agad. Ma, basta si Lola, palaging magdadala ng kahihiyan sa atin dito. Pag nagkataon, kung makita ka ni Boss Lin o nang nagtatag ng kumpanya, lagot tayong lahat. Mag-isip ka na ng paraan para paalisin siya. Ma, tama si Xiaomin. Kung magwawala ka man, may oras at lugar yan, tumigil ka na sa kahihiyan dito, umalis ka na agad ngayon. Sigurado ba kayo na gusto niyo akong paalisin? Kapag umalis ako, wala na ring reunion banquet. Ano ba yung pinagsasabi ng matandang yan? Ang handaang ito ay para sa nagtatag ng kumpanya. Ano bang kinalaman mo rito? Uy, Lola, ang nagtatag ng Shengshi ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Samantalang ikaw, aksaya ka lang ng oras sa gawain sa bahay, malayo ka sa maidudulot. Nang nagtatag na yan, hindi mo man lang nararapat linisin ang sapatos nila. Tama na, Ma. Huwag ka na magdulot ng kahihiyan dito. Umalis ka na lang, pwede ba? Jiang Wei, tingnan mo nga kung ano ang nakasulat doon. Malugod na tinatanggap ang karangalan ng pagbabalik ni Ginang Imelda Pineda, nagtatag ng Shengshi Group. Dahil ba hindi Imelda Pineda ang pangalan ko? O bulag na lang talaga kayo? Ay grabe Lola, ang galing mo ha. Magkapangalan pa kayo ng nagtatag. Tapos, naglakas loob kang umeksena sa handaan. Loko ka na yata, matanda. Mas pipiliin mo pang magkunwaring waiter at naglakas loob ka pang magpanggap na tagapagtatag. Tama na, Ma. Alam mo namang may hangganan ang lahat, di ba? Kung marunong kang makiramdam, pwede naman kitang patawarin at hayaang bumalik ka sa bahay para paglingkuran kami. Siguradong hindi ka magugutom. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang araw na to? Kung nanay ka nga talaga, tumigil ka na sa pagkakaabala rito. Kung gaano kahalaga sa iyo ang okasyong ito. Pakinggan mo ng mabuti. Ngayong araw na ito, ang nagtatag ng Shengshi Group mismo ang magbibigay sa akin ng malaking regalo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, matagal nang napansin ako ng nagtatag. Ngayong wala nang kukontra, maging ang pagiging chairman ng kumpanya, ang kinabukasan ko sa kumpanya, walang limitasyon ang mararating. Samantalang andyan ka pa, nagpapanggap bilang nagtatag ng Shengshi Group. Grabe ka, walang hiya ka talaga. Tama. Ang nagtatag ay labis na humahanga kay Awei. Walang kapantay ang kinabukasan niya, hindi tulad ng ibang tao diyan, nagpapanggap sa katauhan ng iba, pinapahiya lang ang sarili. Lola, mabuting umalis ka na nang hindi mo madungisan ang mata ng nagtatatag.
Wala kaming pakialam sa'yo. Paano nyo nasisiguro na ang sorpresa ngayon ay ukol sa pagkakatalaga bilang general manager, hindi ang inyong pagkatanggal sa trabaho? Tigilan mo nga, matanda. Ang nagtatag ay labis na humahanga kay Away. Imposibleng tanggalin siya. Sa tingin ko, ayaw mo lang talaga kaming makakita ng ginhawa. Hamam pa. Oh, ma, akala mo ba hindi ko alam na nilapitan mo si Boss Lin? So ano ngayon kung nagtanong ka sa kanya? Ang paggalang ng nagtatag. Kahit hindi gusto ni Boss Lin, wala siyang magagawa. Tay, Nay? Ba't pa magpapaliwanag sa isang walang kwentang kasambahay? Aalisin na lang dapat siya agad? Kon, tama si Joejo. Itong matandang ito, ni hindi magawa ng maayos ang pagiging waiter. Kapag nakabangga niya ang nagtatag, lagot na tayo. Narinig mo, ma? Ngayon, dito mismo, lumayas ka na. Tumigil ka na sa pagbibigay sa minang kahihiyan. Gusto ko talagang makita kung ano ang magiging itsura nyo kapag nalaman nyo na ako pala ang tunay na nagtatag nito. Tara na. Ginoong Wang, Ginoong Eugenio Mercado, nandito na po kayo. Uy, Gian, kakapasok mo lang. Tapos nakita mo na agad na ang saya-saya dito sa inyo. May nangyaring kakaiba ba? Huwag nating ipaalam sa mga bigating boss na to na nag-aaway tayo ng nanay kong waiter dito. Kabaliwan yun, nakakahiya talaga. Wala po, maliit lang na hindi pagkakaintindihan, aayusin ko agad. Ma, yung mga dumating ngayon puro kilalang tao sa lipunan. Gusto mo pang mapahiya tayo lalo? Sabi ko kapag umalis ako, huwag nyo nang ituloy ang welcome party na to. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Sino po ba si Gian? Ako si Chen Lan. Uy, bakit ka pareho ng pangalan ng founder? Hindi kaya. Ay, Ginoong Eugenio Mercado. Ito pong matandang babae. Kaapelyido lang siya at kapangalan ng founder. Isa lang po siyang matandang babaeng tumakas sa bahay. Walang ibang mapuntahan, kaya napilitang mag-waitress. Pasensya na po sa kahihiyang ito. Hindi lang po talaga siya sanay sa ganitong mga bagay. Gusto pa niyang sumabay sa kasikatan ng founder. Hindi man lang niya tinignan ang sarili niya. Bagay ba siya doon? Paalis na rin po talaga namin siya. Ah, ganun ba? Isang simpleng waitress lang nagmamagaling na founder. Sobrang kapal ng mukha. Gian, dali, palabasin mo na ang tao. Naaabala na ang okasyon. Hindi natin kayang kalabanin ang mga bisitang to. Opo, palalabasin ko na siya ngayon. Batay lang sa sinasabi nila, hinuhusgahan nyo na agad na hindi ako ang founder. Ang founder ay isang alamat sa negosyo. Imposible namang isang simpleng matanda na waitress lang ang founder. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Mali ang pinuntahan mo para ipagyabang yan. Ang Shengshi Group, hindi mo pwedeng kalabanin. Ma, tama na yung kaguluhan mo. Hindi ka na pinapansin ni na Ginoong Wang at Ginoong Eugenio Mercado dahil mabait sila, gusto mo pa talagang lalong mapahiya tayo? Sige, uulitin ko. Ako ang founder ng Shengshi Group. Ako si Chen Lan. Sigurado ba kayong gusto nyo akong palayasin? Labas na? Oo, labas ka na dali. Tara na. Sige, aalis na ako. Malapit na. Malalaman nyo rin kung sino talaga ako. Huwag kayong magsisisi pag sumamo kayo sa king bumalik. Sana kanina pa ganun. Sana matagal nang umalis. Nagsayang lang ng oras. Buti na lang at hindi na delay ang tunay na mahalaga. Sige, magtawanan kayo, pero malapit na kayong hindi makatawa. Chairwoman Chen, anong nangyari dito? Wala naman, hindi lang nila pinaniwalaan ang pagkakakilanlan ko, dahil sa anak ko mismo ako'y pinatalsik nila. Pinatalsik po talaga nila kayo ng ganun lang? Pupuntahan ko na po sila. Wag na muna. Itong hitsura ko, talagang mahirap paniwalaan, hindi ba? Chairwoman Chen, narito na po ang bagong damit nyo. Sinabi po ni Chairman Lin na may kailangang asikasuhin. Posibleng mahuli siya. Gusto nyo ba maghintay pa tayo? Hindi na kailangan. Ang pinapakuha kong mga dokumento, Nadala ko po. tara na. Panahon na para magbayad lahat ng nagmaliit sa akin.
Ginoong Wang, Ginoong Eugenio Mercado, tuloy-tuloy lang po kayo. Buti na lang napalabas na siya. Kung yung klase ng tao na yon nandito sa event, masisira ang mood ni founder. Magagalit siya sa atin. Baka hindi na tayo makabangon pa. Tama. Habang andyan siya, sigurado tayong mamalasin. Mabuti na lang nandito sila Ginoong Wang at Ginoong Eugenio Mercado, kaya walang naglakas loob magwala. Yung nag-ingay na yon, at least alam niya ang sarili niya, kusang lumayas. Gian, magaling kang magtrabaho, mabait ka rin. Kapag dumating na si Founder at si Chairman Lin, ako at si Oldly, magsasabi ng mabuti tungkol sa iyo. Aba, Gian, ituloy mo lang trabaho mo. May potential ka. Malaki ang tiwala namin sa'yo. salamat po, Ginoong Wang, salamat. O, Ginoong Eugenio Mercado. Sana po makasama ko kayo minsan. Ako na ang taya sa pagkain. Mahal, may suporta pa ni Ginoong Eugenio Mercado at Ginoong Wang. Sigurado na yatang ikaw ang magiging general manager. Siyempre naman mahal. Siyempre naman mahal. Teka lang, paliligayahin kita, ipapasyal kita, at kakain tayo ng masasarap. Huwag mong kalimutan. Isama natin si Yuyue para makapagpakita kay founder. Kahit pa maging taga-abot lang siya ng mga gamit kay founder, okay na okay na. Oo nga naman. Hindi naman ako ang matandang babaeng yon. Na wala talagang maaasahan. Aakuin ko. Lahat para mapabuti ang kinabukasan ng anak natin. Dumating na ang founder. Ng Shengxi Group at presidente ng pinakamataas na lupon. Ayan na, ang misteryosong tao sa wakas magpapakita na. Kapag nakuha mo ang pabor ng taong yon, wala nang limitasyon ang kinabukasan mo. Totoo na bang nandito na siya? Kinakabahan ako sobra. Ay, naku naman. Ba't ka ganyan ka walang bilib sa sarili? Ayusin mo pagkakabit mo dyan. Bakit siya? Yang Vai, bakit nanay mo yan? Ma. Magpalit ka ng damit, magdala ka ng kasamahan. Gusto mo lang magpanggap na ikaw ang nagtatag ng kumpanya. Sobrang nagyayabang ka naman. Totoo bang nagpapanggap ka? Malalaman mo rin agad. Nagbubunganga ka lang. Gian, kakapuri ko pa lang sa'yo. Bigla ka na lang nagkaroon ng ina na ganito kakalito. May lakas pa ng loob bumalik para manggulo. Ginoong Eugenio Mercado, Ginoong Mauricio Reyes, huwag kayong magkamali ng isip, ha? Ito. Ang kahihiyan ng pamilya ay kahihiyan sa pamilya. Nalilito na talaga ang biyenan ko. Diyos ko, ang hirap ipaliwanag ng sitwasyon. Ma, pwede bang tigilan mo na tong kaartehan mo? Mamaya, kapag dumating na yung totoong nagtatag ng kumpanya, kahit gusto kitang protektahan, wala na akong magagawa. Gian? Ang bagay na ito kailangang tapusin sa harap nila. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag sa nagtatag ng kumpanya? Tama, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Pipiliin mo ba si mama mo o ang kinabukasan mo? Dapat, pag-isipan mong mabuti yan. Hon, ipinaliwanag na nina Ginoong Eugenio Mercado at Ginoong Mauricio Reyes ang lahat, kaya huwag ka nang mag-atubili, isakripisyo mo na ang sarili mong pamilya para sa tama. Mas lalo kang makikilala ng nagtatag ng kumpanya. Si Madam Chen ang nagtatag ng Shengxi Group at siya rin ang pinakamataas na tagapangulo ng lupon at siya rin ang bida sa pagtitipon na to. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa publiko, kaya maintindihan kung hindi niyo siya kilala. Pero kung lalapastanganin niyo siya, pananagutan niyo ang magiging bunga. Yang Wai, ang posisyon mong General Manager? Isang salita lang ni Madam Chen, tanggal ka. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin malinaw sa nangyayari? Huwag ka nang magtakip-takip pa dito. Sinasabi ko sa'yo, binawi ang appointment dahil naglayas siya, nagpunta kay Madam Lin at nagdulot ng gulo, kaya pati ang nagtatag ng kumpanya ay nalito tuloy. Tama. Sa palagay ko, ayaw talaga niyang makita tayong masaya. Malas talaga siya. Yung slot ko sana sa pag-aaral abroad, nasira dahil sa kaguluhan na ginawa niya. Sobrang sama ng ugali.
Nakuha ko na ang tiwala ng nagtatag ng kumpanya. Kung aalis ka ngayon, maaari pa akong makiusap at ipagtanggol sa harap ng lahat. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Gian, nakuha mo na pala ang tiwala ng nagtatag ng kumpanya, bakit ngayon mo lang sinabi? Gian, napakasimple mo talaga. Huwag kang mag-alala. Kami, siguradong susuportahan ka namin. Mga balimbing talaga kayo. Kailan ka ba pinansin ni Madam Chen? Ikaw na walang silbi? Nagkukunwari ka pa. Noong isang araw sa hotel, nagdrama, ngayon naman dito sa party, umaarte pa rin. Pag dumating na ang totoong nagtatag at si Ginoong Lin, tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Tingnan natin kung sino ang talagang matatapos dito. Hon, iniisip ng mama mo na parang anak niya ang anak sa labas na yan. Kaya pala anak pala sa labas to. Kaya naman todo effort para protektahan ang peking ito. Hinihigitan ka na nga niya, tahimik ka pa rin diyan. Tumigil ka na! Asawa. Ako ang katulong ni Ginoong Eugenio Mercado. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Ginoong Eugenio Mercado, lalo na't hindi kayo dapat magkomento tungkol dito. Ayan. Ikaw, anak sa labas na hindi pwedeng ipakita sa publiko, ang lakas ng loob mo na saktan ako ha. Jiang Wei, ayusin mo ang asawa mo. Kung hindi mo siya kayang disiplinahin, hindi ako magdadalawang isip na ako ang magdisiplina. Nanay. Kung may hindi ka gusto, uwi na lang tayo at pag-usapan natin ng maayos. Hindi mo rin dapat konsintihin ang kanyang pambubugbog kay Xiaomin dito. Kung napalo si Liu Min, dahil sa ang bibig niya, ay malapad. Sige. Nanay, naiintindihan ko na. Ang gusto mo lang naman ay palipatin ako sa pwesto. Para sa kapatid kong ito, di ba? Gusto mo na ipasa ko ang bahay at pera sa kanya. Sige, ngayong araw, tinatanggap ko na. Pero, itong handa na ito para sa pagbalik ko ay mahalaga sa kinabukasan ko. Nagmamakaawa ako, wag mo nang guluhin dito. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung isusuko ko ang sarili kong pamilya. Isasalang ko kayo pati ang kapatid na iyan. Sinasabi ko sa iyo, kung aalis ka ngayon kasama siya, maaari pa akong makiusap sa harap ng lahat. Hindi ko nahahabulin ang isyong ito. Xiao Jiang, talagang masunurin at mabait ka. Pero ikaw namang nanay mo, hindi mo talaga alam ang halaga ng anak mo. Ganito kabuting anak, hindi mo minahal, mas pinapaboran mo pa ang isang anak sa labas. Magaling ang pag-arte mo ha, ang mga hindi nakakaalam. Baka akalaing ikaw ang pinakadakilang anak. Pero sa totoo lang, kayong pamilya ay walang utang na loob. Mga asal hayop talaga, walang pakialam. Kahit gaano karaming ginawa ko, sa mga mata nyo, ako lang ay parang katulong na nanay. Dahil wala kang pinag-aralan, walang alam, pangkatulong ka lang talaga. Oo nga naman. Maliban sa paglalaba at pagluluto, ano pa ba ang kaya mong gawin? Pinagsisilbihan ka na. Magpasalamat ka nga dapat. Sa mga taong ito, hindi ba ang pamilya namin ang nagpakain sa iyo? Hindi mo akalain na babaliktad ka pa at sasabihin mo kami ang Naglakas loob pa kayong sabihin na kayong pamilya ang nag-alaga kay Ginoong Eugenio Mercado, pwedeng-pwede mo pang ang sabihin na si Ginoong Eugenio Mercado ang nagtaguyod sa pamilya nyo. Ang kapal mo naman. Chen Lan, sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil magkapangalan ka sa founder, makakalusot ka na lang. Ngayong araw, ikaw mismo ang naghanap ng gulo. Ang lakas ng loob mo na dalhin ang anak sa labas na iyan, at agawan ako sa mga gamit ng asawa ko, walang pag-asa. Asawa, maraming tao ang nakatingin. Huwag kang magpapasway dito, ni hindi dapat maging maawain. Nanay, tapusin na natin itong issue na ito. Okay ba? Kung magpapasaway ka pa rito. Huwag mong sisingin kung magiging hindi na ako magalang sa iyo. Sige nga, gusto ko lang makita. Paano ka magiging hindi magalang? Lahat ng magagandang salita na sabi ko na. Kaya wag mo akong sisingin. Ano ang gusto mong mangyari? Sinasabi ko sa iyo, nakuha ko na ang pagkilala ng founder ng Shengshi Group. Ngayon mismo, pwede na akong humalili sa founder at resolbahin kayo ikaw na mapagkunwaring babae. Pati na ang anak sa labas. Di ba mahalaga sa iyo yung anak na iyan? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, kayang-kaya kong alisin siya, parang pumapatay ng langgam lang, ganun kadali. Talagang makapalang mukha mo. Kailan ba pinuri ni Ginoong Eugenio Mercado ang ganyang klase mong basura? Ikaw lang?
Kayong klase ng nanay, ginagawa mong parang kayamanan. Ano? Nag-arte ka hanggang naniwala ka na rin sa sarili mo? Makinig kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, si Lindong mismo ang nagsabi sa akin na may handa ang founder para sa akin dito. Sabihin mo sa akin kung hindi ito pagpapahalaga. Ano ito? Tama yan. Ang kakayahan ng tatay ko, walang duda. Hindi tulad ninyo na puro pasiklab lang. Ang asawa ko nga, nakuha na ang tiwala ng founder. Kung matino kayo, umalis na kayo dito, nang mabilis. Xiao Jiang, malaki ang kinabukasan. Pinapayuhan ko kayo, huwag kayong gumawa ng gulo dito. Nanay? Dahil ikaw ang nanay ko, kaya paulit-ulit kong binibigyan ka ng pagkakataon. Huwag mong sayangin ang kabutihang loob ko. Magaling kong anak. Alam mo ba kung anong sorpresa ang ibibigay ng founder sa'yo? Siyempre, ito ay kapangyarihan. Ito ay kayamanan. Ito ay mga bagay na, habang buhay mong hindi kayang ibigay. Mali ka. Hayaan mong ako ang magsabi sa'yo. Alamin natin kung anong sorpresa ang gustong ibigay sa'yo ng tagapagtatag. Tingnan mong maigi. Ito ang nararapat para sa'yo. Liham ng pagputol ng ugnayan. Tama, ito ang sorpresa na ibinibigay ko sa'yo bilang tagapagtatag. Shenlan, mukhang nasarapan ka na talaga sa pag-arte, ano? Kung talagang ikaw ang tagapagtatag, luhod ako at magsusori sa harap mo. Sayang, isa ka lang naman talagang kasambahay. Pagputol ng ugnayan. Yan ang matagal na naming gusto. Oo nga, isa ka lang naman na walang saysay na matandang babae. Pag wala ka sa pamilya namin, ni pagkain, di mo kayang tustusan. Ma, itong ingay na ginawa mo dito. Lahat ng ito para lang putulin ang ugnayan sa akin, di ba? Teska. Mahal. Ilang taon din natin siya pinakain, pinatulog, inaruga, pero ito lang ang kapalit, isang liham ng pagputol ng ugnayan. Kung ako tatanungin, siya. Ang pinakawalang utang na loob. Ayoko na ng ganitong walang silbi at nakakahiya pang lola. Pa, pumirma ka na lang. Para kahit saan siya magpunta, wala siyang mukhang ihaharap. Ma, sigurado ka ba diyan? Pag pumirma lang ako ngayon sa papel na to, kapag ako umasenso, wala ka ng kahit katiting na bahagi sa buhay ko. Simula ngayon, kahit anong mangyari sa'yo, matanda ka man, magkasakit man o mamatay, wala na akong anumang responsibilidad. Pirmahan mo na. Kapag pumirma ka na, sisiguraduhin kong kayong mag-anak may leksyong hinding-hindi makakalimutan habang buhay. Sinong may lakas ng loob? Para turuan ng leksyon ang manugang ko? Pa. Si Mang Liu, isa sa mga haligi ng Shengxi Group, hindi dapat minamaliit. Sinong may lakas pa ng loob na maging mayabang? Buti naman dumating ka. Siya, si biyenan ko, nababaliw na. Nagpanggap bilang tagapagtatag, ginulo ang buong handaan, dali na, ayusin mo na siya. Balay? Masyado kang nagkakalat, hindi mo man lang inisip kung anong okasyon to. Dapat, huwag pinapahiya ang pamilya. Para sa kinabukasan ng mga bata, matuto ka ring tumingin sa mas malawak. Umalis ka na ngayon. Baka pwede pa kitang bigyan, kahit konting dignidad. Ang handaan para sa pagbabalik ng tagapagtatag, talagang para sa akin yan. Bakit ako aalis? Pa, nakita mo naman, hanggang ngayon nagpapanggap pa rin siya. Chenlan, ang kasalanan ng pagpapanggap bilang tagapagtatag, hindi mo kaya panagutan yan. Ilang taon lang naman siya, nasa mataas na pwesto sa Shengxi. Akala mo kung sino na talaga. Yung aura niya, biglang nag-iba. Baka nga siya talaga. Ikaw, matandang bruha. Naglalakas loob kang di igalang ang tatay ko. Ano kung hindi ko siya iginalang? Ang pwesto ng tatay mo ngayon? Dahil lang naman sa akin yun noon, dahil ikinasal ka kay Jiang Wei. Kaya na-promote na rin siya ng konti. Shenlan, ang narating ng tatay ko sa Shengxi, dahil yan sa kanya mismong kayang gawin, wala kang kinalaman diyan. Kasambahay ka lang naman. Ma, tama na. Itigil mo na ang kalokohan mo. Hindi ka pa ba nadadala sa kahiyan? Lola, saan ka kumukuha ng kumpiyansa? Sobrang walang pag-asa ka na talaga. Jiang Wei, ang mama mo, grabe kong manira ng puri. Mukhang kailangan talagang bigyan ng leksyon ngayon. Ako pa ang tuturuan? Maniwala ka. Kahit kailan pwede kitang palayasin sa Shengxi. Pa, nakita mo naman, masyado siyang mayabang, para bang wala kang kwenta sa paningin niya. Para sa akin, dapat lang paluhurin siya ngayon din, at mag-sorry sa buong pamilya natin.
Yang Wei? Ano? Sang-ayon ka? Narinig mo naman. Luhod na, dali. Mag-sorry. Huwag mo kong pilitin bumaba sa antas mo, ha? Jiang Wei, pinapaluhod mo si Chairman Chen para mag-sorry sa iyo? Ina mo pa rin siya. Wala ako sa ganon, di tulad ng isang nanay na puro kahihiyan ang dala. Itong mga taon na to, utang ko lahat kay biyenan ko, kaya ako nakatayo sa Shengshi. Ngayon nag-eskandalo ka pa dito, parang sinira mo na rin ako. Yung paluhurin ko at mag-sorry. Maliit na parusa lang yon. Lahat ng to, dahil kasalanan mo mismo. Wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Oo nga. Ang tagapagtatag ng Shengshi Group, narito mismo sa harapan mo, pero ikaw, bulag at manhid ka pa rin, ang turing mo sa akin nakakahiyang nanay lang. Naku po. Ang pinakamalaking kapalpakan ni Jiang Wei sa buhay niya ay ang magkaroon ng ganitong klaseng nanay. Hanggang ngayon, pabida ka pa rin, nagkukunwari ka pa rin. Sa mga naririto, lahat kilalang tao, sino ang maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Napakahirap ng sinapit ni Xiao Jiang na magkaroon ng nanay na katulad mo. Walang swerte sa 8 henerasyon. Chen Lan? Hanggang ngayon, tanggapin mo na ang realidad. Yaya lang talaga ang bagay sa'yo. Kung pagsisilbihan mo kami ng maayos, baka maisipan pa naming bigyan ka ng pagkain. Pero ngayon, humingi ka ng tawad sa tatay ko at sa buong pamilya namin. Kung hindi, walang makakaligtas sa'yo ngayon. Tingnan ko lang kung sinong may lakas ng loob. Si Madam Chen ay siya talagang tagapagtatag ng Shengshi Group at pinakamataas na tagapangulo. Kahit ilang taon siyang hindi nagpaparamdam sa opisina, hindi na dapat kayo ang magpakabibo dito. Madaling magyabang ng walang ebidensya. Ipakita ang ebidensya. Kung wala kang ebidensya, umamin ka na lang ng mali habang nakaluhod. Ang handaan para sa pagbabalik ngayon, talaga namang inihanda ni Chairman Lin para kay Madam Chen. Ngayon tatawagin ko si Chairman Lin para siya mismo ang magpatunay. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Noong nakaraan, sa hotel din, ganito rin ang ginawa nila. Ngayon, siguradong nagpapanggap lang ulit sila. Ang galing pa nilang umarte. Kung totoo ka, buksan mo ang speakerphone, pakinggan natin mismo ang boses ni Chairman Lin. Kayo talaga, hanggang hindi nyo makita ang patay, ayaw nyong maniwala. Chairman Lin, kasama ko na si Chairman Chen, nasa venue na kami ng kasiyahan. Pero dito, walang kumikilala kay Chairman Chen. Ano? Mga bulag at manhid na tao. Bantayan mong mabuti si Chairman Chen para sa akin. Pupunta na ako diyan agad. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sino bang nakakaalam kung yung boses ay hindi lang gawa-gawa? Ngayon sobrang advanced na ng AI. Kahit anong sample ng boses pwede mo gamitin. Lokohin mo lang kami. Hindi naman imposible eh. Ikaw, Xiao Zhang, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Hindi mo kailanman maiistorbo ang taong kunwari ay natutulog. Ma, hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-arte? Sabi mo, ikaw ang founder. Ako, ano ako, matagal na akong tagapagmanay. May ina ba naman na ganyan tratuhin ang anak niya? Akala mo ba masaya ang magtago ng pagkakakilanlan? Tama. Kung ikaw ang chairman, edi ako ay 3 henerasyon ng mayaman. kayo talaga, mas mabuti pa isipin nyo ng mabuti pagdating ng founder at ni Chairman Lin. Anong gagawin nyo? Tama na. Bilang isa sa mga executive ng Shengshi, may karapatan akong parusahan kayo dahil sa pagpapanggap na chairman at paggulo sa party. Bago ko kayo ipablotter sa pulis, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa harap ng lahat ng narito. Lalo na sa akin at sa pamilya ng anak ko. Lumuhod at humingi ng tawad. Oo, lumuhod at humingi ng tawad. Yan ang dapat niyong kabayaran. Tama. Kung palalagpasin lang namin kayo, saan ba namin ilalagay ang aming mukha? Lumuhod na't mag-sorry. Tay, ikaw pa rin ang pinakamalakas. Sa isang galaw lang, napatahimik mo ang lahat. Talagang ikaw ang pinakamahusay, Lolo. Ma, sana noon pa lang. Nagdesisyon ka na ng tama. Kung gagalawin nyo si Chairman Chen, pagsisisihan nyo yan. Tabid yan. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo diyan? Tigil na. Lin? Ayos ka lang ba?
Ang lakas ng loob niyong bastusin ang founder ng Shengshi. Gusto niyo nang tapusin ang buhay niyo? Hindi ko inaasahan. Talagang founder pala siya ng Shengshi. Pinakamataas na chairman, Chen Lan. Ano ang nagawa natin? Wala na, tapos na tayo. Chairman Lin, may hindi ba pagkakaunawaan dito? Si Chen Lan, isa lang siya, na karaniwang babae, sa baryo. Tinututulan mo ba ako? Founder, chairman, yung nanay ko pala talaga yon. Ang buwisit na matandang ito, imposible. Paano magkakaroon siya ng ganyang kataas na posisyon? Siguradong may mali dito. Yung iniidolo kong founder, nakakapagsalita pa ng German, siya pala ay yung laging pinandidirihan ko. At minumura ko pang tanga. Nalola ko pala. Wala na. Tapos na talaga tayo. Jiang Wei, ngayon, naiintindihan mo na ba? Bakit sinasabing kayo'y walang utang na loob? Bakit ang posisyon mo bilang general manager? Tinanggalan ka dahil ginawa mo ang lahat ng paraan para palugurin ang chairwoman na siya namang ina mo na palagi mong kinahihiya at ngayoy tingin mo'y isang kahihiyan at pabigat. Sa loob ng maraming taon, kayo ng pamilya mo, tinuring mo siyang parang kasambahay. Hinayaan mo si Jiang Yue murahin siya sa German na tanga. Akala nyo hindi niya naiintindihan ang German. Hindi nyo alam. Nung araw sa negotiation table, paano niya ginamit ang German para patahimikin ang kalaban? Isa siyang tunay na alamat sa negosyo. Ano, ginamit pa ang German para murahin ang founder. Ang pamilya nyo talaga, masahol pa sa hayop. Oo nga, basura. Walang kwentang tao. Sayang inisip ko pa noon, Naptui. Isang pamilya ng mga lintang sumisipsip, walang utang na loob. Pakinggan mo muna ako. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko talaga. Kasalanan ko, kasi nabulag ako. Kasalanan ko, dahil nagpadala ako sa sandaling kagaguhan. Hindi ko sana ginawa sa'yo iyon. Ako naman ang tunay mong anak. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng tsansa. Pwede ba, ma? Maalam na namin ang mali namin. Kahit ano pang kasalanan, amin lahat yun. Kami ang walang utang na loob. Kayo pong nakakataas. Huwag nyo na kaming pansinin. Patawarin nyo na kami. Lola, mali ako. Patawarin mo ako. Please, hindi ko na uulitin. Hindi ba't ikaw ang pinakagusto sa akin? Sa susunod, turuan mo ako. Mag-German. Mag-aaral ako ng mabuti. Pangako ko magiging mabuting apo ako sa'yo. Balay, tingnan mo yang nangyari. Lahat puro hindi pagkakaintindihan. Mga bata kasi, hindi pa marunong. Kayo pong nakakataas, sana huwag nyo kaming pag-initan. Bigyan mo lang sila ng pagkakataong magbago. Ngayon, hindi na kasambahay o matandaing wala na sa sarili. Malas pangaraw dati, kundi inay mo. Lola, balay na? Maano ibig sabihin ng sinabi mo na yan? Kung ganyan pala ang katayuan mo, dapat sinabi mo na agad sa amin, kung alam lang namin noon pa. Hindi na sana namin. Pinagtrabaho ka ng mga ganon. Siguradong inalagaan at iginalang ka namin. Matayo talaga ang pamilya. Kayo po ang chairwoman ng Shengshi Group. Aba kay away na lang sana ibinigay ang general manager. Dapat lang naman isa pa, Shengshi Group. Hindi ba't kay away rin naman mapupunta lahat yan, balang araw? Mali ka ng kalkulasyon. Wala nang ugnayan sa pagitan natin. Itigil mo na yung pagpapalapit-lapit ng loob. Ang Shengshi hindi kailanman mapupunta kay Jiang Wei. Jiang Wei Liu Ye. Lumayas kayong dalawa sa Shengshi. Balae, Director Lin. Huwag naman sana, ang tagal ko nang nagtratrabaho sa Shengshi. Nagpakasipag ako, kahit mahirap. Kung walang galing, may hirap naman akong inialay. Kung paparusahan nyo, sina Xiao Wei, huwag nyo naman akong idamay. Ang taas ng posisyon ko. Sa akin din galing yan. Kung gusto kong ibigay, ibibigay ko. Kung gustong kuhanin, kukunin ko. Chen Lan, ano ibig sabihin ng sinabi mo na yan? Kung hindi sa akin mapupunta ang Shengshi, kanino mo balak ibigay? Ibibigay mo ba doon sa, hindi naman natin alam kung saan nanggaling na anak sa labas? Sino nagsabing ikaw ang tunay kong anak? Sino nagsabing ikaw ang tunay kong anak? Tama, hindi lang ikaw ang anak ko. Dahil meron pa akong anak sa labas, plano mo talagang ibigay sa kanya ang kumpanya. Tandaan mo ito. Hindi mo ako matitinag dyan. Ngayon ba? Malinaw na sa isip mo. Malinaw na, kung ganon, makinig ka ng mabuti ikaw. Hindi kita tunay na anak, inampon lang kita. Niloloko mo lang ba ako? Para lang hindi mo ibigay sa akin ang kumpanya. Gumawa ka pa ng ganyang malamsu na ngalingan. Pangloloko? Anong karapatan mo para lokohin kita? Noon pa man ako, ang yumaong asawa ko, at si Zhensheng Kami,
ang 3 founder ng Shengshi Maaga, namatay ang asawa ko. Ang tanging hiling niya ay na magkaroon ako ng anak, na magiging kasama ko hanggang pagtanda para sa pangakong iyon. Nagdesisyon akong magretiro at bumalik ng buo sa pamilya. Ang gusto ko lang ay buong pusong. Itong batang ampon. Ako ay ampon. Ikaw ba'y nakikinig ng mabuti? Sinabi niyang ampon lang ako. Noon kasi, nalungkot din ako na umalis si Chenlan. Pero naintindihan ko ang desisyon niya. Ipinagkatiwala niya ang Shengshi sa akin at ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pinaghirapan namin yan. Klarong-klaro pa sa isip ko. Noong umpisa ng kumpanya, ginamit niya ang kanyang galing sa German. Nagbukas ng oportunidad para sa negosyo sa Germany. Nabuhay ang Shengshi, isa siyang legend sa business. Pero para sa'yo, ipinagpalit niya ang lahat ng iyon. Jiang Wei noon, handa akong isakripisyo ang lahat para alagaan ka at buong pamilya mo. Ang gusto ko lang ay magsipag ka sa trabaho. Matutong magsikap at magpakatatag. Balang apevarian, ko ay handa na saka ko ipapasa ang Shengshi sa'yo. Pero hindi ko sukat akalain. Ang pinalaki ko ng buong puso ay isang anak na walang utang na loob tulad mo. Hindi totoo yan. Hindi ako makapaniwala dyan. Jiang Wei, akala mo ba napunta ka lang dyan dahil sa sarili mo o dahil sa biyanan mo? Nagkamali ka. Nakapasok ka sa Shengshi dahil kay Chenlan, napatago kang tinulungan. Noong unang pumasok ka sa kumpanya, sinabihan niya ako, subukin at patibayin ka muna. Ang iniisip mo lang ay ang posisyon ng general manager. Hindi mo alam na ang mga daan na ito, siya pa ang humanda para sa'yo. Xiao Zhang, Dalhin mo dito ang papeles para mapirmahan niya. Panahon na para tapusin ang gulong ito. Dalhin mo ang dokumento ng pagputol ng ugnayan at papirmahan sa kanya. Ma, talaga bang gusto mong putulin ang ugnayan natin? Ako kaya ang anak mong inalagaan mo ng napakaraming taon. Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Lahat ng tao ay napapagod din minsan. Sa dami ng ginawa niyo nitong mga taon, matagal nang naubos ang pagmamalasakit ko. Ngayon, bawiin ko lang naman ang mga bagay na mula't simula hindi naman sa inyo. Alam ko nagkamali ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Ma, magbabago talaga kami. Magpapakabait kami, magtatrabaho, at igagalang ka namin. Lola, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Hindi naman talaga ninyo alam ang pagkakamali ninyo, kundi natatakot kayong mawala lahat ng ito. Pirmahan na. Jiang Wei, Oo, ang pamilya talagang walang utang na loob. Pirmahan na nila agad at palayasin na. Tama. Sobrang nakakainis sila. Malugod na binabati si Chairman Chen formal nang nagbalik. Jiang Wei, lalaki ka pa ba talaga? Hindi ka man lang naghahanap ng trabaho, dito ka lang tambay, kumakain at naghihintay mamatay. May mukha ka pa talagang magtanong? Dahil kanino ba tayo napunta rito? Ibig mong sabihin ako ang may kasalanan? Kung hindi ikaw, sino pa? Kung hindi lang dahil sa katangahan mo. Bakit natin nilisan ang maayos na bahay at napadpad sa ganitong lugar? Sinisisi mo pa ako. Lalaki ka pa ba talaga? Tama na ang ingay. Kung gusto mo tumira dito, edi dito ka. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Hindi na talaga pwedeng ganito ang buhay natin. Mag-divorce na tayo. Mag-divorce na kung magdi-divorce. Umalis ka na ngayon din. Lumayas ka.
Chairwoman Chen. Naban na si Jiang Wei sa buong industriya, pati na buong pamilya niya, at kinumpiska lahat ng ari-arian nila. Ngayon napipilitan silang manirahan sa barangay gitnang bayan, pilit na lang binubuhay ang sarili. Desisyon din naman nila yan. Kung ano man ang mangyari sa kanila sa hinaharap, wala na akong pakialam. Wala na ang lahat ng alikabok? Mula ngayon, ako si Chenlan. Mamumuhay na lang ako para sa sarili ko.